Kabanata 4361. Oo, siya ay isang batang matalas ang dila. Nakakalungkot na nasa maling koponan ka, pinatay mo ang aking pamilyang mo, at naninindigan ka sa akin sa Golden Dragon Clan. Hinahanap mo ang kamatayan, sabi ni Mo Xiaolong kasama ang isang mahinang ngiti. Hindi ko alam kung naghahanap ka ng kamatayan o hindi, ngunit kung gusto mong hawakan ang Golden Dragon Clan, kailangan mo munang makalusot sa akin. Agad na. Tumayo si Jiang Chen sa harap ni Jin Yibay, sumulyap sa kanya, at itinuro, kay Jin Xiaoxiao ay bahagyang tumango. Sa labanang ito, tiyak na magbibigay siya ng paliwanag sa Golden Dragon Clan. Kahit si Mo Xiaolong ay hindi natatakot sa kanya. Ang labanang ito ay isang pagsubok lamang kung gaano kalayo ang naabot ng kanyang lakas. You self-righteous guy, do you really think you can change our eternal Dragon Clan? Walang sinuman sa Ancient Dragon Star na ito ang makakalaban sa akin. Sabi ni Mo Xiaolong na may pagmamalaki sa mukha. Hindi pinabayaan si Jiang Chen, siya sa lahat.sa mata. Kung hindi mo ito susubukan, paano mo malalaman na hindi ito gagana? Si Jiang Chen ay mukhang umaasa, hindi man lang natatakot kay Mo Xiaolong. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga tao mula sa Golden Dragon Clan ay hindi maraming reaksyon, dahil may mga taong tumingin pa kay Jiang Chen. Hindi ko maintindihan, mailigtas ba talaga sila ng isang lalaki mula sa ika-6 na antas ng Star King mula sa apoy at tubig? Isa lang itong pantasya. Hindi ba nakakabaliw ang pag-asa kay Jiang Chen? Jiang Chen, ikaw. Tumingin si Jin Xiaoxiao kay Jiang Chen, puno ng saya at pag-aalala ang puso niya. Umaasa pa siya na hindi pa nakabalik si Jiang Chen sa Golden Dragon Clan, dahil sa sandaling ito, mabigat ang balikat niya. Ang dinadala niya sa kanyang likod ay hindi na ang buhay at kamatayan ng isang tao, kundi ang pagbangon at pagbagsak ng buong Golden Dragon Clan. Kung hindi pa siya bumalik, baka nagkaroon siya ng pagkakataong umalis dito, ngunit determinado pa rin siyang bumalik, at malaki ang posibilidad na ilibing siya ng Eternal Dragon Clan dito magpakailanman. Walang gaanong tiwala si Jin Xiaoxiao sa Jiang Chen, dahil masyadong malakas si Mo Xiaolong. Ang kalaban ay ang buong Eternal Dragon Clan bilang kanyang suporta, ngunit si Jiang Chen ay isang tao lamang. Paano siya lalaban hanggang kamatayan gamit ang pinakamalakas na puwersa sa Ancient Dragon Star? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Dahil sa hindi mapag-aalinlangan ng boses ni Jiang Chen, bahagyang nagulat si Jin Xiaoxiao. Mas malakas ang kumpiyansa niya kaysa sa inaakala niya. Sa labanang ito, malamang na mamatay si Jiang Chen para sa Golden Dragon Clan, kaya tiyak na hindi siya mabubuhay mag-isa. Dahil gustong-gusto mong maging isang bayani, tutulungan kita. Bahagyang ngumiti si Mo Xiaolong, ang kanyang nakamamatay na aura ay nawala, at sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, 4 na master mula sa ika-8 antas ng Star Emperor sa likod niya ang sumugod, diretso kay Jiang Chen, nagsusumikap na tamaan si Jiang Chen ng isang suntok, patay. Sina Jin Yibay at Jin Xiaoxiao ay parehong napabuntong hininga at pinanood ang laban na ito. Ang lakas ni Jiang Chen ay naroon kung tutuusin. Napakalakas talaga ng 4 na Star Emperor sa ika-8 antas. Kahit 10 ginto at isang bay ay naiwasan lamang sila. Edge. Si Jiang Chen ay hindi gumagalaw, at ang pag-atake ng 4 na tao ay direktang tumama kay Jiang Chen. Si Jiang Chen ay nagpakawala ng mahinang sigaw, at sa napakatinding momentum, siya ay sumuntok ng 4 na sunod-sunod na beses at hamampas ng malakas, walang kahirap-hirap na humarap sa pagkubkob ng 4 na master. Ito ay kawili-wili. Nagningning ang mga mata ni Mo Xiaolong. Itong Jiang Chen na ito ay tila may kakayahan. Sa ganitong paraan, siya ay nasa sabik din. Umaasa siya na ang Jiang Chen na ito ay maaaring magdala sa kanya ng higit pang mga sorpresa. Kung hindi, hindi ba ito ay labis? Nakakainip. Nang masakop si Gulong Xing tulad nito, walang pressure kay Mo Xiaolong. Direktang ginamit ni Jiang Chen ang Dragon Transformation upang labanan ang isa laban sa 4. Sa oras na ito, ang kanyang pagkilos ay muling nagulat sa buong Golden Dragon Clan. Walang sino man ang nag-akala na si Jiang Chen ay direktang lalaban sa 4 na pangunahing miyembro ng Eternal Dragon Clan na may lakas ng Star Emperor 6th Heaven. Mga master, maging sila na iwasan lamang ng mga pinuno ng angkan ang kanyang matutulis na mga gilid,
Ngunit si Jiang Chen ay naging mas matapang habang siya ay lumalaban. Silang apat ay hindi man lang matitinag, at pinilit pa niyang umatras ng paulit-ulit. Ang eksena ay labis na uminit, at ang mga tao ng Golden Dragon Clan ay nagsimula rin ng rebelyon sa oras na ito. Isa-isa nilang itinaas ang kanilang mga braso at sumigaw, puno ng kumpiyansa, at kumukulo ang kanilang dugo, na nagbigay inspirasyon sa kanilang potensyal na protektahan ang kanilang tinubuang bayan. Kayong apat ay hindi ko pa kalaban. Pinunot ni Jiang Chen ang kanyang espada at dir-diretsyong pumasok. Biglang naramdaman ng apat na master na para silang kaharap ng isang mabigat na kaaway, dahil binago ni Jiang Chen ang kanyang dating depensibong saloobin at nagsimula ng desperadong ganting atake. Ang isang tao ay parang kanyang espada, hindi mapigilan. Ang borderless sword ay nagsimulang gumawa ng kapahamakan. Mula sa panimulang kumpiyansa hanggang sa pagiging pasibo, hindi lang ang apat na master, kundi pati na rin ang mukha ni Mo Xiaolong ay hindi maganda. Masyadong pervert si Jiang Chen, tama ba? Isa laban sa apat, at imposibleng lumaban pa. Kung magpapatuloy ang laban, malalagay sa panganib ang buhay ng apat na amo. Lalong uminit ang eksena, at lahat ng mga tao ng Eternal Dragon Clan ay nagulat. Alam ni Mo Xiaolong na tila kailangan niyang kumilos. Kung hindi, kapag mababa na ang moral, malamang na makakahanap ng pagkakataon ng Golden Dragon Clan na makabalik, at kailangan silang direktang patayin. Isang bangkos ng basura. Umalis ka rito. Sigaw ni Mo Xiaolong sa malalim na boses, sa wakas ay papatayin na niya si Jiang Chen mismo. Si Jiang Chen ay mukhang kalmado at hinawakan ang Tianlong sword sa kanyang kamay. Ang tunay na labanan ay nagsimula pa lang. Ang teknik ng palad ni Mo Xiaolong ay parang kulog, gumugulong palapit sa kanya, umaatungal, ginugulo ang kawalan ng langit at lupa. Pakiramdam ni Jiang Chen na para siyang kaharap ng isang mabigat na kaaway at hindi siya ng ahas na pabayaan. Si Mo Xiaolong ay hindi isang bagay na pinanggalingan ng apat na master na ito. Ang ikawalong antas ng Star Emperor ay maihahambing sa Star Emperor Ninth Heaven, ay isang hakbang lamang ang layo mula sa star-level powerhouses, kaya hindi nang ahas si Jiang Chen na maliitin siya. Pagkatapos na maipasa ang Star Emperor 7th Heaven, ang lakas ng lahat hindi maaaring balewalain. Ayon sa tinta na ito sinabi ni Xiaolong na maaaring siya talaga ang pinakamataas na master ng Ancient Dragon Star, kaya paanong si Jiang Chen ay maglakas loob na labanan siya ng ganoon kadali. Mamatay ka sa akin. Bumagsak ang palad ni Mo Xiaolong. Hindi umiwas ng tingin si Jiang Chen. Pumalakpak siya at lumaban sa hangin. Gayunpaman, diretso siyang napaatras ni Mo Xiaolong. Umatras si Jiang Chen ng 12-dosenang hakbang na may time na ekspresyon. Pinaramdam sa kanya ng palad na ito, something. Sa nangingibabaw na aura ng pinakamakapangyarihang tao sa Ancient Dragon Star, itong si Mo Xiaolong ay tunay na namuhay ayon sa kanyang reputasyon. Masyado kang bata para makipag-away sa akin. Umisi si Mo Xiaolong at sinamantala ang pagkakataong atakihin si Jiang Chen, na gustong bigyan ng nakamamatay na suntok at bugbugin si Jiang Chen. Ito ang kanyang espesyalidad. Ang lakas ni Mo Xiaolong ay hindi mapigilan. Hindi mabilang na mga tao ang natatakot kapag kumikilos siya. Halos walang makakapantay sa kanya. Kahit si Jin Yibay ay hindi niya general. Ito si Mo Xiaolong. Bakit ka naglakas loob na lumaban sa buong tatlong dragon angkan ng Ancient Dragon Star gamit ang sarili mong lakas? Ang ganitong uri ng kumpiyansa ay walang kapantay ng sinuman. Nanlamig ang mga mata ni Jiang Chen, at muli niyang sinugod ang Heavenly Dragon Sword sa kanyang kamay, hindi sumusuko, at nangakong hindi magiging tao hanggang sa mapatay niya si Mo Xiaolong. Ang dalawang figure ay patuloy na nagsasama. Ang Dragon Transformation Body ni Jiang Chen at ang sinaunang Dragon Soaring Technique ay ginawa siyang hindi magagapi. Kahit nakaharap ang isang malakas na kalaban tulad ni Mo Xiaolong, maaari siyang manatiling hindi magagapi. Si Mo Xiaolong ay mukhang mabagsik at mamamatay tao. Sa pagharap sa counterattack ni Jiang Chen, tumugon siya sa maayos na paraan at may ganap na kapangyarihan. Sila ni Jiang Chen ay 3 antas ang pagitan sa kaharian, ngunit silang dalawa ay nagawang lumaban ng pabalik-balik. Ito ay nagulat ang lahat saglit, lalo na ang mga masters ng Golden Dragon Clan. Akala ko noong una ay nandito lang si Jiang Chen para mamatay,
Ngunit ngayon ay tila pambihira talaga itong master ng pagliligtas sa sitwasyon. Masyado bang malakas ito? Isa ba itong master ng ika-6 na langit ng Star King? Imposible talaga. Tama, walang imek ang lalaking ito. 3 langit ang layo niya. Kahit ang pinuno ng aming angkan ay walang kalaban-laban sa kanya. Siya, maaari pa ring makipagkompetensya sa atin. Pantay-pantay si Mo Xiaolong. Kung hindi lang nangyari ang katotohanan sa paningin ko, magdududa na ako kung mali ba ang nakita ko. Siguro. Ito ang tunay na henyo master. Sa paningin niya, lahat, sa mga tinatawag nating mga henyo ay malamang na karaniwan. Hey, ang mga tao ay mas malamang na mamatay kaysa sa iba. Ang tanging inaasahan ko ngayon ay matalo ni Jiang Chen si Mo Xiaolong at ibalik ang isang piraso ng purong lupa sa ating Golden Dragon Clan. Mahirap. Bagamat napakalakas ni Jiang Chen, natatakot siyang hindi magkaroon ng sapat na tibay. Kaya kung labanan si Mo Xiaolong ng malinaw, ngunit kapag ginamit ni Mo Xiaolong ang kanyang lakas, maaaring nasa panganib si Jiang Chen. Ang mga tao ng Golden ang Dragon Clan ay napuno ng pagkabalisa, umaasang matutulungan sila ni Jiang Chen na ibalik ang tubig, ngunit kung tutuusin, ang lakas ni Mo Xiaolong talagang nakakatakot. Ang anino ng isang sikat na puno ay ang numero 1 eksperto sa Ancient Dragon Star. Sino ang hindi kikiligin ito? Gaya ng inaasahan, si Jiang Chen ay naging mahirap na sumulong, dahil si Mo Xiaolong ay masyadong malakas. Ang momentum ni Jiang Chen ay hindi kayang sugpuin ang kalaban. Ang mga master ng Eternal Dragon Clan ay talagang makapangyarihan. Si Jiang Chen ay kailangang magpakatatag. Ito labanan ng labanan ay hindi kasing simple ng inaakala ni Jiang Chen. Ang nakakagulat na dragon ay umungal sa langit. Si Mo Xiaolong ay umungal sa galit, nakakabingi. Ang mga dagandong ng dragon ay umalangaw-ngaw sa kalangitan, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga tao na tinakpan ang kanilang mga tainga, ang kanilang mga mata ay namulat, at sila ay nasa matinding sakit. Nakakatakot. Ulalas ng lahat at kinailangan ng umatras, at kinabahan ang kanilang buong katawan. Eternal Immortal Wind. Galit na umuungal si Jiang Chen, at sunod-sunod na bumagsak ang mga wind blades mula sa langit. Nilamon ng kanilang momentum ang kalangitan at hindi na umatras. Ang tunog ng dagandong ng dragon ay direktang nagpakalat sa walang hanggang engkanto na hangin ni Jiang Chen, ngunit nabigo itong pilitin si Jiang Chen pabalik. Si Jiang Chen ay umatras lamang ng 12 hakbang, ang kanyang ekspresyon ay naging gaya ng dati sa loob ng mahabang panahon, at siya ay kalmado at kalmado. Lalong naging masigasig ang mga tagay ng Golden Dragon Clan. Matinding labanan sina Jiang Chen at Mo Xiaolong. Kumulo ang dugo ni Jin Yibay sa pananabik habang nanunood. Pagkaraan ng maraming taon, matagal nang nawala ang hilig ng kanyang kabataan, ngunit sa hitsura ng Jiang Chen, ngunit labis siyang nasasabik nito. Oo, napakahusay. Napakahusay, napakahusay. Mukhang kailangan kong ipakita sa iyo ang ilang kulay. Ang mamatay sa ilalim ng reverse scale ng aking dragon ay itinuturing na iyong pagpapala. Ang reverse scale ng dragon, bigyan mo ako ng lakas. Tara na. Biglang kuminang si Xiaolong, at ang 3 dragon reverse scales ay kumislap sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kanyang lakas ay biglang tumaas sa sandaling ito. Ito ang reverse scale ng dragon. Hindi makapaniwalang bulalas ni Jin Xiaoxiao. Jiang Chen, mag-ingat ka. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jin Yibay. Walang nakakaalam kung gaano katikot ang Dragon's Reverse Scale. Siyempre, isa siya sa iilan na nakakaalam, kaya mas gugustuhin niyang umatras kaysa gamitin ang Dragon's Reverse Scale noon. Scale, hanggat itinatago niya ang balita tungkol sa reverse scale ng dragon, hindi itataboy ni Mo Xiaolong ang Golden Dragon Clan. Iyon ang kanyang huling trump card. Ngunit maliwanag na natanggap na ngayon ni Mo Xiaolong ang mga pagpapala ng Dragon Reverse Scales mula sa Ocean Dragon Clan at Dinosaur Clan, at ang 3 Dragon Reverse Scales ay lubos na nagpabuti sa kanya. Jiang Chen, umatras ka agad. Mabilis na sabi ni Jin Xiaoxiao, ito kung hindi umatras si Jiang Chen sa oras na ito, malamang na siya ay direktang mapapawi ni Mo Xiaolong. Dumating na ang iyong kapahamakan. Umalangaw-ngaw sa langit ang malamig na ngiti ni Mo Xiaolong. Ito ay simbolo ng kapahamakan para sa sinuman. Ang 3 baligtad na kaliskis ng dragon ay halos nakaharang sa buong kawalan, at ang kapangyarihang dinala nila kay Mo Xiaolong ay hindi maisip.
Ang reverse scale ng dragon. Dalawa rin ang mga iyon. Bahagyang. Itinaas ni Jiang Chen ang sulok ng kanyang bibig, na may malamig na tingin sa kanyang mga mata, pinaandar niya ang dalawang kaliskis ng dragon at sumanib sa sarili niyang mga ugat ng dragon. Sa isang iglap, ang parehong liwanag ay sumikat. Ang kabutihang loob ay nagulat sa lahat. Mayroon talaga siyang dalawang dragon reverse scale. Nagkatinginan sina Jin Yibay at Jin Xiaoxiao at napabuga ng hangin. Ang dragon reverse scales ay hindi repolyo. Lahat ay mayroon nito, maging ang Eternal Dragon Clan. Hindi lahat ay may simbolo ng kapangyarihan, at sa oras na ito, mayroon talagang dalawang piraso si Jiang Chen. Paanong hindi ito nakakagulat? Ang mga mata ni Mo Xiaolong ay kumikislap, at siya ay nasa sabik na hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Isa lamang ang layunin niya sa pakikitungo sa iba pang tatlong angka ng dragon, at iyon ay upang makuha ang Dragon's Reverse Scale, ngunit ngayon si Jiang Chen ay may dalawang piraso na, sa kanyang kamay, tinutulungan kaya ako ng Diyos. Tuwang-tuwa si Mo Xiaolong na talagang maunlad siya sa pagkakataong ito. Mukhang may deal na ihahatid sa pinto mo. Mahirap talagang maghanap ng kahit ano, wala talagang effort. Labis na nasa sabik si Mo Xiaolong. Si Jiang Chen ay parang milkman. Nag-aalala siyang hindi pagkakaroon ng isang pambihirang tagumpay. Isang pagkakataon para sa isang stellar powerhouse na sumali sa Ancient Dragon Star at gamitin ang Dragon's Reverse Scale para makamit ang isang pambihirang tagumpay. Si Jiang Chen ay hindi inaasahang nagpadala ng 2 piraso ng Dragon's Nether sa oras na ito. Ito ay simpleng kabutihan mula sa langit. Natatakot akong hindi mo ito ma-enjoy. Ngumisi si Jiang Chen. Muling tumaas ang momentum ng 2 tao sa oras na ito. Habang nakatingin sila sa isa't isa, mataas ang kanilang fighting spirit, at ganap na ang huling labanan, sumabog. Jiang Chen, magpatuloy. Si Jin Yibay ay paulit-ulit na nag-alinlangan, ngunit sa oras na ito, inihagis pa rin niya ang reverse scale ng dragon sa kanyang kamay patungo kay Jiang Chen, dahil ito na ang kanilang huling pag-asa. Kung matalo si Jiang Chen, kung gayon ang kanilang buong Golden Dragon Clan ay maiipit sa isang lugar ng walang hanggang kapahamakan. Walang buo na mga itlog sa ilalim ng nakabaligtad na pugad. Mahihirapan silang mabuhay kahit na gusto nilang maabot ang langit. Ngunit kung talagang makukumpleto ni Jiang Chen ang kanyang counterattack sa oras na ito at talunin si Mo Xiaolong, sila na ang magiging tunay na master ng Ancient Dragon Star mula ngayon. Bagamat si Jin Yibay ay puno ng pag-aalala, ito ang iniwan ng kanyang mga ninuno, ang pag-iral ng tagapag-alaga sa kanilang 4 na pangunahing angkan. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang reverse scale ng dragon, at si Jiang Chen ay mayroon lamang 2 baligtad na kaliskis ng dragon. Siguradong matatalo siya laban kay Mo Xiaolong. At saka, mayroon siyang One Piece na ito ay maaaring maging ang susi sa tagumpay. Sa oras na ito, ganap na ipinagkatiwala ni Jin Yibay ang huling pag-asa sa kanyang puso sa mga kamay ni Jiang Chen. Wala siyang magagawa tungkol dito, dahil ngayon siya lang ang tunay na makakalaban ni Mo Xiaolong. Sana hindi mo ako bibiguin. Pulong ni Jin Yibay. Nagulat si Jiang Chen at kinuha ang reverse scale ng dragon mula sa kamay ni Jin Yibay. Ito ang tiwala ni Jin Yibay sa kanya at sa kanilang tiwala. Si Jiang Chen ay hindi lumalaban ng mag-isa ngayon, ngunit ang buong The Golden Dragon Clan ay lumalaban lahat, at hindi siya dapat kung mabaigo siya, magdurusa ang Golden Dragon Clan. Jiang Chen, naniniwala ako sa iyo. Bagamat hindi sigurado si Jin Xiaoxiao sa kanyang puso kung ano ang tsansa ni Jiang Chen na manalo, sa kritikal na sandali, hindi siya magdadalawang isip na isakripisyo ang sarili niyang buhay, kaya 100% tapat siya kay Jiang Chen. Daan-daang tiwala. Isang grupo ng mga walang utang na loob na bagay ang gustong makipag-away sa akin. Masyado kang immature. Umuungal si Mo Xiaolong na may nakakagulat na dagandong, lumamon ng libu-libong milya na parang tigre. Sa basbas ng 3 Dragon Reverse Scales, ang kanyang lakas at aura ay umabot sa isang kahit na mas mataas na antas. Isang walang uliran na taas, kahit na malapit sa isang star-level powerhouse. Si Mo Xiaolong ay nagsisikap ng husto sa loob ng napakaraming taon, ngunit hindi pa niya naabot ang threshold ng isang star-level powerhouse, kaya nagpasya siyang pag-isahin ang buong sinaunang Dragon Star at gamitin ang 4 na Reverse Dragon Scales para tulungan siya. Ang sinumang tumayo sa kanyang harapan ay mamamatay,
at si Tian ay walang pagbubukod. Baliktad na sukat ng dragon, baligtarin ang kalangitan. Ang kapangyarihan ni Mo Xiaolong ay patuloy na tumaas, nainis ang lahat. Ang buong taluktok ng bundok at mga lambak ay nabasag na pulgada bawat pulgada. Lahat ay natakot at ang kanilang mga mukha ay nagulat. Sword 26. Sword 27. Sword 28. Tinamaan ni Jiang Chen ang kanluran gamit ang isang espada, ang talim ng espada ay napakataas, na nag-uutos sa hangin, at mga ulap, sa tulong ng tatlong dragon na baligtad na kaliskis ang kapangyarihan ay kapareho ng kay Mo Xiaolong. Ang kanyang lakas ay umabot na sa tuktok nito. Sa oras na ito, ang buong kalangitan ay naging madilim na kulay abo. Ang espada ni Jiang Chen ay walang katapusan. Sa kapangyarihan ng espada, si Mo Xiaolong ay mas nabigla. Huwag kang magalit. Ho-hu. Gayunpaman, si Mo Xiaolong ay isa pa ring Eternal Dragon Clan, at ang kanyang lakas ay hindi matatawaran. Ngunit minamaliit pa rin ni Mo Xiaolong ang espada ni Jiang Chen, Sword 28. Ang kapangyarihan ng pag-asa sa espada ay nagbigay daan kay Jiang Chen na patuloy na palakasin ang kapangyarihan ng Tianlong Sword. Bagamat hindi niya ito lubos na makontrol, sapat na ito para harapin si Mo Xiaolong. Sirain mo. Ang Sword 28 ay muling naglaslas sa kawalan. Si Mo Xiaolong ay nagpatuloy sa pag-atres, lahat ay nagulat, lahat ay nakalanghap ng malamig na hangin, hindi lamang ang Golden Dragon Clan, ngunit maging ang mga tao ng Eternal Dragon Clan ay nagsimulang maging hindi mapalagay, dahil itong si Jiang napaka-pervert ni Chen, mahirap para sa kanila na tanggapin na ang kakaibang superpower sa kanilang mga mata, si Mo Xiaolong, ang pinuno ng Eternal Dragon Clan, ay matatalo sa isang batang lalaki na nasa ika-6 na antas ng Star King Realm. Nanalo. Si Jin Xiaoxiao ay labis na nabigla at nagsimulang matuwa. Hindi ganoon kadali. Palagi kong nararamdaman na ang Mo Xiaolong na ito ay hindi matatalo ng ganoon kadali. Kumunot ang noo ni Jin Yibay, kahit na ginawa na ni Jiang Chen ang ganap na inisyatiba sa oras na ito, ginawa pa ni Jian 28 ang lahat nang makita ang pagiging dominante ni Jiang Chen. Kapangyarihan, hakbang-hakbang na umatras si Mo Xiaolong, ipinakita ang kanyang pagbaba, at sa wakas ay pinilit na bumalik ng direkta. Tatlong espada ang inilapat sa kanyang katawan, tumutulo ang dugo. Si Mo Xiaolong, na nakaluhod sa isang tuhod, ay dahan-daang itinaas ang kanyang ulo at mapait na ngumiti. Sa pagtingin kay Jiang Chen, ang espiritu ng pakikipaglaban ay nasa kanyang mga mata pa rin. Halatang hindi pa rin siya sumusuko. Napakasaya. Matagal na panahon na. Walang nakakalaban sa akin ng ganito kasaya. Ngayon, gusto kong mamatay ka na. Unti-unting tumayo si Mo Xiaolong, ngunit ang kanyang katawan ay patuloy na lumalaki sa oras na ito. Ang pinakamakapangyarihang bagay ay bumalik sa kanyang tunay na anyo, isang higanteng nakatikip sa langit na 12-dosenang talampakan ang taas, na may 3 ulo at 6 na paa. Puno ito ng pananakot at katakot-takot. Sa isang dagandong ng dragon, lahat ng mga dragon sa bundok ay hindi napigilan nanginginig, nag-iisip, upang sumamba. Ito ang momentum ng Eternal Dragon Clan. Dahan-daang umatras si Jiang Chen, ngunit hindi pa rin mailabas ang mapang-ipang puwersa ni Mo Xiaolong. Si Jiang Chen ay labis na inapi na halos hindi na siya makahinga, at ang kanyang mukha ay napakaseryoso. Mayroon kang 3 Dragon Reverse Scale, at ako rin. Ang opens iba ni Mo Xiaolong ay naging mas malakas, dahil pagkatapos na bumalik sa kanyang tunay na anyo, ang kanyang lakas ay muling umabot sa isang hindi pa nagagawang taas, kahit na ang kanyang pagkonsumo ay magiging napakataas, ang mga benepisyo ay hindi maisip. Si Mo Xiaolong ay halos hindi na nakabawi sa kanyang katawan upang makipaglaban sa iba, ang tunay niyang anyo, walang makakalaban sa mundo. Tapos na si Jiang Chen, oy. Wala ka bang masasabing mapalad? Bakit tapos na? Sa tingin ko may tsansa pa si Jiang Chen na manalo. Napakalakas ng katawan ni Mo Xiaolong. Mas makapangyarihan pa siya kaysa dati. Para maging mas malakas, 3 rin silang Dragon Reverse Scale. Sa tingin mo ba makakapit pa si Jiang Chen? Mahirap sabihin. Walang makakasigurado hanggang sa huling sandali. Dati, akala namin ay tiyak na mamamatay si Jiang Chen, ngunit hindi ba si Jiang Chen ay buhay na buhay at maayos na ngayon? Dapat tayong maniwala sa kanya, tulad ng paniniwala natin sa ating sarili.
Ang mga master ng Golden Dragon Clan ay lahat ay umaasa dito, umaasa, na si Jiang Chen ay makapagbibigay sa kanila ng pag-asa. Hanggat may pag-asa, ang buhay ay magiging mas mabuti. Hindi ito babagsak, at ang Golden Dragon Clan ay hindi masisira dahil dito. Masyadong makapangyarihan ang katawan ng Eternal Dragon Clan. Hindi ko alam kung kakayanin ito ni Jiang Chen. Bumantong hininga si Jin Yibay sa emosyon. Hindi niya kayang ibigay ang lahat ng pasanin sa isang tagalabas, ngunit siya ay nasa ganito, sitwasyon ngayon, ano pa ba ang magagawa? Kung mabubuhay siya, mabubuhay ako. Kung mamatay siya, sasamahan ko siya hanggang kamatayan. Nag-aapoy at hindi natitinag ang mga mata ni Jin Xiaoxiao. Napabuntong hininga si Jin Yibay, kaawa-awa ang puso ng mga magulang sa mundo, talagang nakakadurog ng puso ang babaeng ito, ngunit nakakasakit din ng ulo ang pagka-infatuation niya. Jiang Chen, huwag mong ipagkanulo ang anak ko. Sa pagharap sa mga pag-atake ni Mo Xiaolong, sinubukan ni Jiang Chen ang kanyang makakaya, ngunit ito ay isang patak pa rin sa balde, dahil ang behemoth na ito ay masyadong nakakatakot. Ang dinala niya sa kanya ay hindi lamang ang presyon ng momentum, kundi pati na rin ang walang kapantay na kapangyarihan. Ang mga yapik ni Jiang Chen ay unti-unting bumabagal. Ang Tianlong sword sa kanyang kamay ay kumakawi ng walang katapusang sword energy. Kahit na ang borderless sword ay ginawa siyang halos hindi magagapi, ang kanyang buhay ay maaaring nasa panganib anumang oras. Umuungal ang dragon. Si Mo Xiaolong ay umungal na may 3 ulo at nagdulot ng kalituhan gamit ang 6 na kuko. Si Jiang Chen ay ganap na walang kibo at nahirapang magpatuloy. Ang eksenang ito ay nagpapigil ng hininga at tumutok sa lahat, sa takot na si Jiang Chen ay direktang mahulog, na siyang magiging katapusan ng mundo para sa kanila. Ang mga matutulis na kuko ay napunit, ang mga taluktok ng bundok ay kasing malutong ng papel, ang mga bundok ay gumuho, at ang mga gubat ay nawasak. Ang kapangyarihang lumaban at mapangwasak na kapangyarihan ni Mo Xiaolong ay hindi pa nagagawang nakakatakot. Ang katawan ni Jiang Chen ay patuloy na nasusugatan ng matutulis na kuko ni Mo Xiaolong, na may mga galos at dugo sa buong katawan. Ang sitwasyon ni Jiang Chen ay umabot na sa dulo ng buhay at kamatayan. Ikaw ay isang immortal, kung ang tigre ay hindi nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, tinatrato mo ako na parang may sakit na pusa. Napilitan ding magalit si Jiang Chen. Kung hindi siya bumangon, siya ay papatayin ni Mo Xiaolong. Itim na hari, patayin mo ako. Umungol si Jiang Chen at sinabi, ang itim na hari ay lumabas at lumapit kay Mo Xiaolong. Ang dalawa sa kanila ay lumaban kay Mo Xiaolong. Ang lakas ng itim na hari ay umabot na sa ika-8 antas ng Star Emperor, at siya ay din ito ay nakakatakot na, at nang nakipagsanib puwersa siya kay Jiang Chen, nagpakita siya ng higit na lakas. Karwahe lang ang braso ng mantis. Walang makakapigil sa akin sa pag-usad. Akin ang reverse scale ng dragon mo, hahaha. Umungal si Mo Xiaolong, at muling bumagsak ang higanteng anino. Diretsahan ang Black King, pero siya ay para pa rin sa kapakanan ni Jiang. Si Chen ay lumaban para sa isang kislap ng pag-asa. Tuloy-tuloy ang paglaslas ni Jiang Chen, ngunit ang lakas ng espada ay makakahiwa lamang ng balat at laman ni Mo Xiaolong, ngunit hindi nito tuluyang mapunit ang kanyang katawan. Nakakatakot na depensa. Nagulat si Jiang Chen. Nakakatakot talaga itong si Mo Xiaolong. Kahit na ang depensa niya ay abnormal. Lola, ikaw ang bahala, ang Dragon Mace. Inunat ni Jiang Chen ang kanyang kamay para hawakan ang Dragon Mace. Ang hitsura ng Dragon Clan ay nagpang-inig sa takot sa libu-libong Dragon Master sa buong bulubundukin. Maging si Mo Xiaolong ay patay. Nakatitig sa magic weapon sa kamay ni Jiang Chen. Anong klaseng sandata yan? Paano ako nakaramdam ng takot? Pulong ni Mo Xiaolong. Sa sandaling lumabas ang Dragon Mace sa kamay ni Jiang Chen, lahat ng Dragon Clan mula sa lahat ng direksyon ay yumuko. Walang nang ahas na sumuwi. Hayaan mong subukan mo itong makapangyarihang Dragon Mace. Ngumisi si Jiang Chen at muling nakipag-away kay Mo Xiaolong. Sa pagkakataong ito, hindi binaygo ng makapangyarihang Dragon Mace si Jiang Chen. Ang mga anino ng mace ay sunod-sunod na tumama kay Mo Xiaolong, kaya nagreklamo siyang Mo Xiaolong walang humpay, at ang makapangyarihang dragon ay parang isang sampal sa kanyang kaluluwa, ang sakit ay nawalan siya ng pag-asa. The Dragon's Mace, may Dragon's Mace ba talaga?
Naramdaman ni Mo Xiaolong ang isang alon ng pananabik sa kanyang puso, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Naalala niya na ang mga sinaunang aklat ng Eternal Dragon Clan ay nagtala ng Dragon's Maze, na nagsasabing isa lamang itong maalamat na bagay noong sinaunang panahon, ay hindi kinakailangang umiral sa mundo. Ang Kanglong Maze ay espesyal na idinisenyo upang pasiglahin ang Dragon Clan. Walang Dragon Clan ang maaaring sumuway dito sa harap nito. Kapag dumating na ang Kanglong Maze out, lahat ng tao sa Dragon Clan ay maaari lamang lumingon at bumantong hininga, at mahirap ihambing dito. Sunod-sunod na tinamaan si Mo Xiaolong ni Kanglong Maze. Nang inig ang kanyang puso at nawasak ang kanyang kaluluwa. Kasabay ng desperadong pagmamadali ni Jiang Chen sa kanya, hindi na magagamit ang kanyang lakas. Sa harap ni Kang Dragon Maze, kaya lang niya gamitin ang 70% ng kanyang lakas, habang si Jiang Chen ay mayroon ding bonus na Kanglong Maze, at ito ay parang pagpasok sa isang desyerto na lugar. Damn it! You are such a bastard! You want to use a weapon to kill me? You are too fanciful, ha? Sabi ni Mo Xiaolong sabay nguso ng malamig. Makalipas ang 1/4 ng 1 oras. Sa ilalim ng patuloy na panggigipit mula kay Kanglong Maze, si Mo Xiaolong ay nasa isang desperado na sitwasyon at napakabulok na. Si Jiang Chen ay naging mas matapang habang siya ay lumalaban. Sa kamay ni Kanglong Maze, si Mo Xiaolong ay walang puwang upang lumaban at kaya bugbugin lamang ng pasibo. I'm not willing to give in. I'm not willing to give in. Umungal si Mo Xiaolong, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa, ngunit ang Dragon Maze ay masyadong makapangyarihan, at ang pagsupil sa kanya ay masyadong kakilakilabot. Kaya niyang tiisin ang sakit ng laman at dugo, ngunit ang udyok mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ay tuluyang umalis sa kanya, hindi makalaban. Ito yan ang pinakamalungkot na bagay. Si Jiang Chen ay walang kapantay, hawak ang Dragon Maze sa kanyang kamay, at inilunsad ang huling nakatutuwang pag-atake kay Mo Xiaolong. Kailangang tumakbo si Mo Xiaolong para sa kanyang buhay. Ang dating mayabang na pinuno ng ang Eternal Dragon Clan ay naging isang daga sa kalye. Jiang Chen, hindi mo ako mapapatay, patayin mo ako, hinding-hindi ka pababayaan ng Eternal Dragon Clan. Galit na umungol si Mo Xiaolong, ngunit labis siyang natakot sa kanyang puso. Hindi ba kita papatayin? Bakit galit ang mga tao? Hindi para patayin ka. Paano mabubuhay hanggang sa mga patay na dragon? Ngumisi si Jiang Chen at hindi nagpakita ng awa. Hinampas niya ang Heavenly Spirit Cup ni Mo Xiaolong gamit ang kanyang Dragon Maze, ganap na nilipol ang kanyang kaluluwa. Unti-unting bumagsak ang malaking katawan ni Mo Xiaolong sa lupa, na nagdulot ng walang katapusang alikabok. Ang lalaki ng Eternal Dragon Clan, nataranta sa sandaling ito, at ang grupo ng mga dragon ay ganap na natalo ng walang pinuno. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Sa wakas, hindi na sila kailangang mamatay. Naligtas ang Golden Dragon Clan. Patayin. Sinamantala ni Jin Xiaoxiao ang tagumpay upang ituloy, at nagbigay ng matamis na sigaw. Ang mga master ng Golden Dragon Clan ay lumipat upang palibutan ang mga tao ng Eternal Dragon Clan. Clan Chief, pinaplano mo bang patayin ang lahat ng mga tao ng Eternal Dragon Clan? Panipi. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen at tumingin kay Jin Yibay. Komplikado ang mga mata ni Jin Yibay, bumantong hininga siya, iwinagayway ang kanyang kamay, at sumigaw sa malalim na boses. Umuwi ang mga tropa. Ang mga tao ng Golden Dragon Clan ay medyo naguguluhan. Ngayon ang magandang panahon para harapin ang Eternal Dragon Clan. Bakit nila address ang kanilang mga tropa sa oras na ito? Hintayin sila sa hinaharap. Ay nagbabalik, anong desisyon ang gagawin nito? We are born from the same roots. So there no need to rush into each other. They are both from the Dragon Clan, and they have no choice but to do so. Lahat ng bagay ay may kanya-kanyang sanhi at epekto, at ito ang lahat ng kasalanan nitong si Mo Xiaolong. Ngayong patay na siya, ang Eternal Dragon Clan ay nagdurusa na sa panloob at panlabas na kaguluhan, at ang mga dragon ay walang pinuno. Nakakaawa rin silang mga tao. Ang mga salita ni Jin Yibay ay nagpasigla sa lahat ng tao ng Golden Dragon. Natahimik ang angkan. Totoong lahat ay may sariling pamilya at mga anak, at lahat ay ayaw mamatay sa larangan ng digmaan.
Kung hindi dahil gusto ni Mo Xiaolong na makuha ang Dragon's Reverse Scale, ang 4 na angka ng dragon ay maaaring mamuhay sa kapayapaan at pagkakaisa magpakailanman. Bagamat sila ay nakipaglaban sa isa't isa, hindi ito nangangahulugan na ang lahat ay sabik sa digmaan. Namatay ang mga general sa daan-daang labanan, at bumalik ang mga bayani pagkatapos ng 10 taon. Naghihintay sa kanilang pag-uwi ang kanilang mga kamag-anak. Ang digmaan ng Eternal Dragon Clan ay malayong matapos, ngunit hindi dapat ang Golden Dragon Clan ang magwawakas sa kanila. Ang 4 na pangunahing angka ng dragon ang mayroon na ngayong Golden Dragon Clan maliban sa Golden Dragon Clan. Bukod doon, lahat sila ay nagpupumilit na makaligtas sa panloob at panlabas na mga problema. Si Jin Yibay ay ayaw ng mas maraming pagpatay, kaya pinili niyang mamuno ng walang aksyon. Sa oras na ito, kahit pag-isahin niya ang sinaunang Dragon Star, hindi ito imposible, ngunit tiyak na magkakaroon iyon ng mas maraming dugo. Exchange, hindi iyon ang orihinal na intensyon ni Jin Yibay. Salamat, Kuya Jiang. Lumuhad si Jin Yibay sa isang tuhod at buong same time na sinabi. Sa sandaling iyon, ang buong Golden Dragon Clan ay lumuhad sa isang tuhod at lumuhad sa paanan ni Jiang Chen. Leader ng clan, mangyaring bumangon kaagad. Tinulungan ni Jiang Chen si Jin Yibay na bumangon gamit ang kanyang mga manggas, umiling at ngumiti. Ginagawa ko lang ang aking makakaya at sinusunod ang tadhana. Hindi ko kayang panindigan si Mo Xiaolong, na kapareho ng lahi ng mga nasira. Tama ka, pinanganak tayo sa iisang ugat. Hindi na kailangan para sumugod sa isa't isa. Kung maaari tayong mamuhay ng ganito ng mapayapa magpakailanman, sino ang gustong masangkot sa isang digmaan? Sa pagkakataong ito, maswerte ako sa iyo. Magiliw na sinabi ni Jin Xiaoxiao, si Jiang Chen ang walang kapantay na bayani sa ang puso niya, ang taong hinding-hindi niya makakalimutan. Ang Dragon Clan ay walang kamatayan at palaging magkakaroon ng reincarnation. Walang tiwala na sabi ni Jiang Chen. Brother Jiang Chen, hawak mo ang Dragon Mi sa iyong kamay at hagupitan ang mga Diyos mula sa lahat ng direksyon. Dapat kang igalang ng lahat ng Dragon Clan bilang isang santo. Kami, ang Golden Dragon Clan, ay handang igalang ka bilang pinuno ng aming angkan. Sabi ni Jin Yibay sa malalim na boses, ang bawat salita ay matino at matuwid. Tamang mga salita. Hindi pwede. Paulit-ulit na winiwagayway ni Jiang Chen ang kanyang mga kamay. Hindi ako ang material para maging pinuno ng angkan, at hindi ako mananatili rito magpakailanman. Aalis na si Kuya Jiang. Tanong ni Jin Yibay na baka sa mukha niya ang kahihiyan. To be honest, nagkataon lang na pumunta ako sa Ancient Dragon Star. Hindi ko pa alam kung nasaan ang kaibigan ko at kung nasa panganib siya. Kailangan kong umalis dito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Jiang Chen. Gayunpaman, nasira ang teleportation formation ng ating Ancient Dragon Star. Kung walang star level expert, imposibleng umalis sa Ancient Dragon Star. Sumimangot si Jin Yibay. Natural na ayaw niyang umalis si Jiang Chen sa Ancient Dragon Star at tatawaging sinaunang dragon ang pinuno ng bituin ay isang bagay na maaari lamang niyang pangarapin, at mas magiging perpekto kung siya ay magiging kanyang manugang. Sa kasalukuyang antas ng cultivation ko, dapat kong ayusin ang teleportation formation. Sigurado ka ba? Kinagat ni Jin Xiaoxiao ang kanyang mapupulang labi at nagtanong sa mahinang boses. Sa oras na ito, ayaw pa niya ni Jiang Chen, ayusin ang teleportation formation. Kung ganoon, at least siya at si Jiang Chen ay maaaring magkasama. Kapag nakumpleto niya ang teleportation formation, iiwan niya ang sinaunang Dragon Star, at siya ay magiging isang ibon at lilipad sa langit. Maaaring hindi siya mahuli mo pa, ginawa niya. Hinahangad ni Jin Xiaoxiao ang kalayaan, ngunit hinahangad din niya ang pag-ibig. Ngunit hindi mo makukuha ang iyong cake at makakain mo rin ito, at kahit alin ang makamit, ito ay magiging lubhang komplikado para kay Jin Xiaoxiao. Gawin mo ang iyong makakaya, wala akong masyadong oras. Seryosong sabi ni Jiang Chen. Kailangan niyang mahanap si Dawang at ang iba pa sa lalong madaling panahon. Ang mabubuting lalaki ay may mga ambisyon kahit saan. Dahil si Kuya Jiang ay may ganoong ambisyon, mabuti na iyon. Ha. Nakangiting sabi ni Jin Yibay. Alam din niyang hindi matamis ang malakas na kalooban ng mga melon, hindi alintana kung ang kanyang anak ay katulad niya. Hindi mahalaga.
Kahanga-hanga ang kanyang pagwawalang bahala sa kapangyarihan. Isuko man niya ang posisyon ng patriarka, wala siyang balak na pumalit. Siya ay tunay na marangal at tapat. Prituhin ang kapangyarihan tulad ng dumi, ito ang tunay na master. Ibabalik ko sa iyo ang reverse scale ng dragon na ito, Chief Jin. Ibinigay ni Jiang Chen ang reverse scale ng dragon kay Jin Yibay. Hahaha, paano magkakaroon ng anumang dahilan para ibalik ang mga bagay na ibinigay mo? Magalang na tinanggihan ni Jin Yibay si Jiang Chen. Ito ay imposible, ito ang pinakamahalagang kayamanan ng iyong Golden Dragon Clan. Umiling si Jiang Chen. Naiintindihan pa rin ni Jiang Chen ang prinsipyo na hindi dapat alisin ng isang ginoo ang gusto ng iba. Kahit na gusto niya talaga ang reverse scale ng dragon na ito, hinding-hindi niya ito itatago bilang kanya. Ang isang kayamanan ay magiging mahalaga lamang kung ito ay ginagamit sa buong potensyal nito. At ngayon ang natitirang tatlong dragon reverse scales ni Mo Xiaolong at iba pa ay nasa iyong mga kamay. Kung ako na lang ang natitira sa Dragon Reverse Scale na ito, ang Golden Dragon tiyak na gagamitin ito ng clan sa hinaharap. Kilala ka bilang hinahangad na bagay ng iba pang tatlong tribo, kaya maaari ko ring ibigay sa iyo ang Reverse Scale ng huling dragon. At malaki ang naitulong mo sa ating tribo ng gintong dragon, kaya ano ang ginagawa nito maliit na bagay sa atin? Kung ikukumpara sa buhay ng mga tao ng Golden Dragon Tribe, ang Dragon's Inverse Scale ay sadyang walang halaga. Sabi ni Jin Yibay, natural na ang layunin ay makuha si Jiang Chen na tanggapin ang Dragon's Inverse Scale. Nag-isip sandali si Jiang Chen at tumanggo ng mariin. Kung ganoon nga, hindi ako magiging magalang na iligtas ka. Isusulat ko pa ang tungkol sa regalo mula sa pinuno ng Jin Clan. Nagkatinginan sina Jiang Chen at Jin Yibay at ngumiti. Ngayon ay mayroon na siyang 6 na Dragon Reverse Kaliskis, at ang kanyang lakas ay ganap na stable sa bituin. Sa katunayan, maaari sana siyang makapasok sa ika-6 na antas ng emperador, ngunit si Jiang Chen ay hindi nagmamadaling makalusot upang maglagay ng matatag na pundasyon. Si Jiang Chen ay nagpahinga ng isang araw at hindi na makapaghintay na makarating sa harap ng sirang teleportation formation ng maaga sa susunod na umaga. Sa sandaling ito, nalaman ni Jiang Chen na naghihintay na sa kanya si Jin Xiaoxiao dito. Hindi ko inaasahan na napakaaga mo. Sabi ni Jiang Chen. Alam kong sabik kang umalis dito. Gusto ko lang makita kung may maitutulong ba ako. Sabi ni Jin Xiaoxiao, ngunit kahit siya ay hindi naniwala nang sabihin niya iyon. Gusto mong iwan sa akin ang Ancient Dragon Star. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Paanong hindi niya malalaman ang layunin ni Jin Xiaoxiao? Ang babaeng ito ay puno ng pananabik sa labas ng mundo. Ang mundo ng Ancient Dragon Star na ito ay hindi siya kayang bitag sa lahat. Hindi, natatakot lang ako na hindi mo kayang mag-isa. Napakatigas pa rin ang ulo ni Jin Xiaoxiao. Bueno, pinuprotektahan mo ang batas para sa akin, at aayusin ko ang porma sayon. Matigas at sobrang solemn na ang ekspresyon ni Jiang Chen. Makakaalis man siya o hindi, sandali lang. Ang pangunawa ni Jiang Chen sa formation ay hindi mas mahina kaysa kay Dawang. Kahit ngayon, si Jiang Chen ay nakinabang ng malaki sa beginning formation. Kung gusto niyang ayusin ang teleportation formation na ito, tiyak na kakailanganin niya ang basbas ng beginning formation. Ayos lang. Maingat na sinimula ni Jiang Chen ang pamamaraan ng karayom, patuloy na binabago at inaayos ito. Napakabilis ng oras. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Hindi pa rin lubusang naayos ni Jiang Chen ang teleportation formation, ngunit kahit man lang diyang nakita ito ni Chen. Dumating ang isang kislap ng pag-asa. May drama ba? Tanong ni Jin Xiaoxiao. Sa loob ng 10 araw at kalahati, dapat ay malapit na iyon. Ngumisi si Jiang Chen at tumingin kay Jin Xiaoxiao, na ipinaramdam kay Jin Xiaoxiao ang walang katulad na init sa kanyang puso. Nag-aalangan siya sa kanyang puso at hindi makapagsalita. Choice. Dapat ba siyang magpatuloy? Para kay Gulongxing, dapat ba siyang umalis kasama si Jiang Chen? Si Jiang Chen ay nagtatrabaho araw at gabi, nag-overtime. Inaasahan lang niyang malutas ang problema ng teleportation formation sa lalong madaling panahon. Kung ganoon, makakaalis na siya sa Ancient Dragon Star, at ang susunod niyang destinasyon ay ang Apocalypse Star at Apocalypse Galaxy City.
Sa wakas, makalipas ang 10 araw, ganap na naayos ni Jiang Chen ang teleportation formation, at siya ay pagod at pagod. Halos 1 buwan na niyang inaayos ang porma sayon ng walang tulog. Isang ordinaryong tao ang matagal nang gumuho. Sa kabutihang palad, malakas ang tiyaga ni Jiang Chen sa nakalipas na buwan, puno ng mga inaasahan ang kanyang puso. Lola, sa wakas tapos na. Hindi napigilan ni Jiang Chen na magmura ng galit, ngunit ang saya sa kanyang puso ay mahirap itago. Naayos na ba ito? Pinuksan ni Jin Xiaoxiao ang kanyang mga mata at tiningnan si Jiang Chen at ang teleportation formation sa kanyang harapan. Ngayon ay may napakagulong pinagmumula ng power surging, at ang formation ay maaaring i-activate anumang oras. Well, this time, sa wakas makakapunta na ako sa apocalypse, hahaha. Tumawa si Jiang Chen, kasing saya ng bata. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Jin Xiaoxiao, at isang dampinang lamang ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bukas, baka kailangan kong umalis. Ayaw mo ba talagang pumunta sa apocalypse? Tanong ni Jiang Chen. Si Jin Xiaoxiao ay tahimik, ngunit sa wakas ay umiling. Filial piety ang mauna. Hindi ako maglalakbay ng malayo kapag nandito ang mga magulang ko. Pero isang araw, pupunta ako. Seryosong sabi ni Jin Xiaoxiao. Paano kaya kapag ang Golden Dragon Clan ay nakaranas ng kawalan ng pag-asa na napagtanto niya, na ang kanyang ama ay nasa kanyang puso? Gaano ito kahalaga, at tunay kong nauunawaan ang tunay na kahulugan ng kasabihang, kapag narito ang mga magulang, huwag maglakbay ng malayo. That's good. Bahala ka na. I didn't expect that you are still a filial daughter. Hindi maiwasan ni Jiang Chen na isipin ang kanyang ama, na nasa malayo sa God Realm, at na-miss siya ng sobra, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili, dahil kailangan niyang hanapin ang kanyang anak bago siya makabalik. Para kay Jiang Chen, ito ay hindi isang paglalakbay, ngunit isang paghahangad ng buhay. Ngumiti si Jin Xiaoxiao at hindi ito sineryoso. Isa pang dahilan ay si Jiang Chen. Imposibleng hindi malaman ni Jiang Chen ang paghangang ipinakita niya, ngunit wala siyang anumang tugon, na nangangahulugan lamang na hindi niya ito mahal. Gayunpaman, bakit ko pa aabalahin ang sarili ko at manatili sa tabi niya? Hindi ba't mas nakakainis iyon? Bilisan mo at maghanda. Oras na para umalis. Alam kong marami kang responsibilidad, at hindi kita pipilitin na manatili. Kung may pagkakataon ka sa hinaharap, bumalik at tingnan. Sa Ancient Dragon Star, palaging may makakaalala sa iyo. Ang aming Golden Dragon Clan, hindi ko makakalimutan ang iyong dakilang kabaitan. Sabi ni Jin Xiaoxiao. Okay. Tumango si Jiang Chen. Napakaganda talaga ng sinaunang Dragon Star. Kung titingnan ang berdeng bundok mula sa malayo, ang berdeng bundok ay walang katapusan, ang mga taluktok ay nakasalansan, at ang momentum ay napakalaki. Ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay isa lamang dumadaan at hindi maaaring manatili dito magpakailanman. Magkita tayong muli, Xiaoxiao. Sabi ni Jiang Chen, at pagkatapos ay determinadong pumasok sa teleportation formation. Sa sandaling iyon, nakatitig sa likod ni Jiang Chen, unti-unting nawawala sa teleportation formation, bahagyang nanginig ang puso ni Jin Xiaoxiao, na parabang ang kayamanan na hawak niya sa kanyang mga kamay noong siya ay bata pa ay biglang nawala. Sa wakas ay hindi na niya nakayanan at napaluha, umiiyak na parang luha ang tao. Minsan, hindi kailangang makuha ang pag-ibig, isang uri din ng pagmamahal ang nawawala. Sa itaas ng madilim na kalangitan, patuloy na dumaraan ang mga itim na anino, parang kidlat, na panlulumo ang madilim na kalangitan. May mga masungit na bundok at burol, matatayog na bundok, libu-libong bangin, mga stalagmite na nakatayo sa 100 talampakan ang taas, mga kagubatan ng bato sa lahat ng dako, at mga tinak na tumutubo ng makapal. Paminsan-minsan ay nagmumula sa kabundukan at kagubatan ang mababang ugong, tulad ng mga mababangas na hayop na nagpapahayag ng kanilang soberanya ng teritoryo, na hindi maaaring labagin. Malalim na ito sa bundok ng Baikei. Kung lalayo ka pa, makikita mo ang kagubatan ng kadiliman, tungling. Sabi ng isang payat na binata na nakasuot ng puting linan na damit sa mahinang boses, pinagmamasdan ang paligid. Mga uso, dahil sa takot, nang nawawalang anumang balita. Oo, bagamat nandito tayo para manghuli ng puso ng kadiliman sa pagkakataong ito, kung lalalim pa tayo, baka nasa panganib tayo.
Umalangaw-ngaw din ang isa pang lalaking naka-brown gown, napakatalas din ng mga mata, at ang mga mata ay the murderess. Ang aura sa loob ay patuloy na nililinis, at ang isa ay dapat na maging maingat sa lahat ng oras, kung hindi, ang isa ay maaaring mahulog sa isang lugar ng walang hanggang kapahamakan. Not to mention them, kahit ang malalakas na lalaki na nakatayo sa tuktok ng pyramid ay hindi maglalakas loob na tumakbo ng laganap sa madilim na kagubatan. Anong kinatatakutan mo? Hindi pa tayo nakakapasok sa Dark Forest. Tsaka nandito tayo para mag-practice, hindi para mag-relax. Ang gusto natin ay excitement, at ang gusto nating laruin ay ang heartbeat. Ano ang nangyari sa Dark Forest? Nandito na ang child spirit ko simula pagkabata. Wala pa akong nakakaharap na disenteng halimaw, kaya hindi ako aalis ngayon dahil gusto kong makita kung may mas malalakas na halimaw dito. Sabi ni Tung Ling na may pagmamalaki. Ang kanyang mukha, nakasuot ng dalawang nakapusod, ang kanyang mataba na figura. Siya ay may mapurol na mukha na may kaunting taba sa sanggol, ngunit siya ay talagang kaakit-akit. Siya ang uri ng mapang-uyam at mapaglarong maliit na dilag. Siya ay nakasuot ng pulang fur coat at may malamig na hitsura, sa kanyang mga mata na makapigil hiningang, siya ay mukhang hindi nakakapinsala sa kapwa-tao at hayop, ang pulang paminta ay hindi rin isang lampara na matipid sa gasolina. Kahit na nakaharap sa madilim na kagubatan, walang takot si Tung Ling. Ang mga bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa mga tigre. Sa paglipas ng mga taon, wala siyang nakakaharap na kalaban sa Northern City. Umalis na rin ang nag-iisang kapatid na lalaki na makakalaban niya. Siya rin kailangang kolektahin ang lahat ng mga puso ng kadiliman, lumahok siya sa pakikipaglaban sa Colosseum, bagaman siya ay ipinanganak bilang isang babae, ang kanyang espiritu ng bata ay hindi mas masama kaysa sa sinumang lalaki. Tita, kapag may nangyari sa inyo, pareho kaming ililibing sa inyo. Walang magawang sabi ni Bolzaha. Gusto na lang niyang umalis dito sa lalong madaling panahon. Hindi na maabot ang Back Mountain. Kung lalayo ka pa, doon ka na, posibleng makaharap ang super halimaw sa madilim na kagubatan. Sa sandaling mabaigo, malamang na dito na ililibing ng tuluyan ang mga buto. Ito ay hindi biro. Maraming taon na ang nakalilipas, ang kanyang dalawang tiyuhin ay pumasok sa madilim na kagubatan upang maghanap ng mga halimaw at manghuli sa puso ng kadiliman, ngunit hindi na sila bumalik. Oo, Tung Ling, tumigil ka na sa paglalaro, hindi pa tayo kasal. Kailangan mong hayaan na i-enjoy mo ang ating pagtanda ng mapayapa. Nagkatinginan si Sang Soo na may malungkot na mukha. Pareho silang mahina ang mga paa. Hindi sila permanente. Ang mga star powerhouse, kahit na ang star level na powerhouse, ay maaaring matanggal ng Black Demon God kung sila ay patuloy na pumasok sa core ng Dark Forest. Ang sabi-sabi na ang Black Demon God ang master ng Dark Forest. Lahat ng nanghihimasok ay walang awang papatayin niya. Unti-unti, ang Dark Forest ay naging paraiso para sa mga halimaw. Walang nang ahas na tumuntong sa kailaliman, kahit na sila ay nangangaso ng kadiliman. Ang mga taong may malalim na puso ay nangangahas lamang na gumalaw sa paligid at hindi kailanman ng ahas na pasukin ito ng malalim. Ang puso ng kadiliman ay ang puso ng mga halimaw sa madilim na kagubatan. Lumalaki ito sa madilim na kagubatan sa buong taon, na ginagawang napakalakas ng kanilang mga puso at ang mahirap na pera dito. Ang pamantayan sa pagpasok sa Colosseum ay ang manghuli ng 100 puso ng kadiliman. Tanging ang tunay na matapang ang makakabangon sa kagubatan ng kadiliman at maging isang walang kamatayang alamat sa Colosseum. Kayong dalawang duwag, gusto mo pang sunduin ang asawa ko. Mga duwag lang kayo, umalis na kayo dito, may natitira pa akong 100 Heart of Darkness. Hanggat nakakuha ako ng 100, maaari akong pumunta sa Colosseum nang hindi nakakasira ng paningin dito. Napakunot ng noo si Tung Ling at nakangising sinabi. Itinulak niya palayo si Bolzaha na nakatayo sa kanyang harapan, na may salubing isuko ang kanyang buhay. Hindi siya natatakot sa langit at lupa, at hindi ginagalang ang mga multo at Diyos. Para sa kanya, ito ay isang malaking pakikipagsapalaran, isang kapanapanabik. Ito ay kapana-panabik at puno ng kasiyahan. Kung gusto mong maging isang tunay na mandirigma, hindi ka maaaring maging mahiyain o umatras. Ang lahat ng mga panganib ay mga tigre ng papel lamang.
Ang nangingibabaw na anyo ng espiritu ng bata ay hindi maaabot ng Bolzaha at Sangsua, ngunit ang madilim na kagubatan na ito ay talagang hindi mapupuntahan ng mga ordinaryong tao, at ang antas ng panganib nito ay napakataas din. Kapag nasa panganib, ito ay magiging banta sa buhay. Hajijek, talagang karapat-dapat purihin ang katapangan ng batang babae, gustong-gusto ko ito. Panipi. Isang tunog na parang pilak na kampana ang umalangaw-ngaw sa kalangitan at umalangaw-ngaw sa paligid ng batong kagubatan sa loob ng mahabang panahon. Bagamat kaaya-aya ang tawanan, pakiramdam nilang tatlo ay kaharap nila ang isang mabigat na kaaway. Sa oras na ito, sa isang lugar, ganito, siguradong masama ang taong dumating. Tao o multo, umalis ka nga dito. Malamig na tiningnan ni Tungling ang paligid, na may malungkot na mukha, at mahinang sumigaw. Sino? Labas. Huwag kang masyadong bongga dito. Tama, hindi ako natatakot sa iyo. Hindi ito madilim na kagubatan. Tigilan mo na ang pagpapanggap na multo dito. Nakabantay lahat sina Balzahar at Sandra, dahil hindi nila matukoy kung saan nanggaling ang tunog. Nagtama ang mga mata ng tatlong tao, at naging seryoso silang lahat. Nasa harapan na nila ang krisis, at hindi na sila pinapayagang umalis, dito. Isang anino na parang puting liwanag ng buwan ang dahan-daang nagmula sa direksyon ng madilim na kagubatan. Isang berdeng baka na mahigit 10 talampakan ng haba, mabagal na hakbang at umuungol, ang nagpatingin sa tatlong tao sa berdeng baka. Sa itaas, isang babaeng nakaputi na may kasamang ang 1,000 layer na tirintas ay may hawak na kabibe sa kanyang mga bisig at hinihipan ito ng marahan. Ang mga babae ay matikas, matalino, at may mataas na ugali. Kung ikukumpara sa mga bata, medyo mas elegante at kaakit-akit, to be precise, nakakakabigani, parang vixen, bawat pagsimangot at ngiti ay mapapanaginipan ka. Matikas ang kanyang figure, umiindayog sa likod ng baka, parang isang matikas na sayaw, na ikinakunot ng noo ni na Balzahar at Sandra, dahil naakit na sila sa babaeng nakaputi sa harapan nila. Tagagubatan ka ba ng kadiliman? Tinitigan ni Tungling ang babaeng nakaputi, hawak ng mahigpit ang fire cloud gun sa kanyang kamay, handang umatake anumang oras. So what if it is? So what if it is not? Now that you are here, then stay, your bravery will be your doom. Ang babaeng nakaputi ay matamis na ngumiti, ang kanyang mga damit ay kumikislap, at ang liwanag ng buwan ay madilim, parang isang puting encantador. Umiihip pagkatapos ng kabibe, biglang nagbago ang ekspresyon ng tatlong tao. Ang sonic attack ay nagpagulo agad sa kanilang isipan at naging pangit ang kanilang mga ekspresyon. Huwag makinig. Kinagat ni Tungling ang kanyang mga ngipin at sinabi, nakasimangot at mabilis na huminga. Now, I'm afraid it's too late. Kick kick. Ang tunog ng conch shell na nilalaro ng babaeng nakaputi ay nakakabahala kaya natakton ni Tungling at ng iba pa ang kanilang mga tenga at napaluhod ng diretso sa lupa, sa paghihirap. Mauna ka na, linger. Kinagat ni Balzahar ang kanyang mga ngipin at sinubukang tulungang makatayo si Tungling, ngunit nahihirapan na siyang gumalaw. Hindi. Sabay na tayo. Sigaw ni Tungling, ngunit hindi maalis sa isipan nilang tatlo. Napaka-abnormal ng tunog ng kabibe kaya hindi nila ito nakayanan. Gusto mo bang umalis? Walang pinto. Nang matapos magsalita ang babaeng nakaputi, isang figurang parang shooting star ang nahulog mula sa langit, dahilan para lumiit ang kanyang mga pupil at biglang nagbago ang kanyang mukha. Bang! Nagkaroon ng malakas na ingay, at siya ay natamba sa lupa, at maging ang kanyang bundok ay nabasag sa meat patties. At ang dumurog kay Qing Niu hanggang mamatay ay si Jiang Chen. Sa alabok, kinusot ng isang lalaking nakaitim na robo ang kanyang mga mata, dahan-daang tumayo, at bumulong-bulong. Nasaan ito? Ang apocalypse ba? Umiling ang lalaking nakaitim na roba. Napailing siya at mukhang naguguluhan, mukhang may nangyari na naman sa pag-aayos ng porma sayon, kailangan niyang maging malakas, kung hindi ay mabugbog siya hanggang sa mamatay kahit walang problema sa formation. Napatulala ang babaeng nakaputing damit. Gamulong siya pababa mula sa berdeng baka. Matagal na siyang nawala sa kanyang walang katulad na anyo ngayon lang. Ang lalaking nakaitim na damit sa kanyang harapan ay parang bomba, na nagbibigay sa kanya ng napakalaking impact. Kahit na ang kanyang sarili his Mount Brutal ding pinatay. Justice from heaven.
Justice from heaven. Hehehehe. Nakangiting sabi ni Tungling, kumikinang ang mga mata sa excitement. Nagkatinginan sina Bars Oha at Sandra na may gulat sa mukha. This man in black robe is really it was too terrifying. Ito ay nahulog mula sa langit tulad nito. Sino ang makakatagal? Kahit na ang makapangyarihang Green Bull demonic beast ay direktang pinatay. Ang lahat ay naging labis na natigilan. Ito ba ang Apocalypse Star? Tumingin si Jiang Chen kay Tungling at muling nagtanong. Oo, ito si Apocalypse. Saan ka galing? May mga kaibigan mula sa langit, hahaha. Napangiti si Tungling sa tuwa at tinignan ang babaeng nakaputi ng may kumpiyansa. Halatang takot kay Jiang ang babaeng nakaputi. Chen. Xing, bago niya malaman kung ano ang background ng lalaking ito, nawalan muna siya ng tropa. Tama, buti na lang. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Bagamat may mga problema sa formation sa pagkakataong ito, hindi ito lumihis sa dulo. Kung tatakbo siya sa ibang planeta nito, oras pagkatapos maglakad-lakad ng ilang sandali, malamang na magagalit si Jiang Chen na sumusuka siya ng dugo. I'm really sorry, naistorbo ba kita? Napatingin si Jiang Chen sa babaeng nakaputi. Napakalamig ng mga mata nito, at mas nagalit siya kay Jiang Chen. Who are you? Malamig na tanong ng babaeng nakaputi. Jiang Chen. Who asked you what your name is, what is your relationship with them? Kumunat ang noo ng babaeng nakaputi. Hindi mahalaga. Hindi ito ang unang pagkakataon ko sa Apocalypse. Patawarin mo ako kung magkamali man ako. Sinulyapan ni Jiang Chen ang berdeng toro sa lupa na kanyang binasag hanggang mamatay, at sinabing may nakakahiyang ngiti. Paumanhin, dudurugin ko hanggang mamatay ang baka mo. Baliw. Ang babaeng nakaputi ay nalungkot, mahinang dumura, at nakasimangot. May masamang intensyon ang lalaking ito, kaya minabuti niyang gawin ang unang hakbang. Aalalahanin kita, at aayusin ko ang score sa iyo sa lalong madaling panahon. Ang babaeng nakaputi ay malamig na sumangot, at ang kanyang figure ay kumikislap, nawala sa dulo ng kagubatan ng bato sa gitna ng kidlat at bato. Bakit mo siya hinayaang tumakas? Pinandilatan ni Tungling si Jiang Chen. May hinanakit ka ba? Siya at ako ay estranghero, paano ko malalaman, hindi banggitin na nakapatay ako ng baka ng iba? Sabi ni Jiang Chen, kalimutan mo na ito, alang-alang sa pagligtas sa aking babae, hindi ako magiging kasing kaalaman mo. Saan ka ba nanggaling? Hindi ka ba taga-Apocalypse? Tumingin si Tungling kay Jiang Chen. Hindi lahat ay basta-basta makakarating sa Apocalypse. Maging ang Fengyan 9 cities ay hindi basta-basta tatanggap ng mga tagalabas, lalo pa ang isang taong hindi kilalang pinanggalingan tulad niya. Kumunat ang noo ni Bars Oha. Totoo naman na hindi ako taga-Apocalypse. I'm from other planet. I want to go to Apocalypse Galaxy City. Jiang Chen said. Paf tumawa si Sang Zua at tumingin kay Jiang Chen na may pagdududa. Kuya, ikaw pala. With this strength, gusto mo rin bang pumunta sa Apocalypse Galaxy City? Diba joke yun? Kung hindi mo lang natakot ang babaeng iyon sa pagbagsak ng langit, hindi ko talaga alam kung saan ka nakakuha ng lakas ng loob. Anong ibig mong sabihin? Mahirap bang pumunta sa Changqi Galaxy City? Natigilan si Jiang Chen. Tila ang Changqi Star ay malayo sa kasimpleng naiisip niya. Sa tingin mo ba ay may makakapunta sa Changqi Galaxy City? Iyon ang banal na lupain ng Changqi Star. Kahit ako ay nakakagawa lang ng isang hakbang sa isang oras na ngayon, ang gustong pumunta sa Changqi Galaxy City ay kasing hirap ng pagpunta sa langit. May mga taong hindi makapasok habang buhay, pero sa tingin ko kailangan mong mabuhay sa dalawang buhay, hahaha. Natatawang sabi ni Tungling, na may bahid ng panunuya sa kanyang mga mata. Napakawalang ingat niya. Ano ang mga kondisyon para makapasok sa Changqi Galaxy City? Sa tingin ko hindi ito dapat maging mahirap. Hindi sinasang-ayunan ni Jiang Chen. Mahirap ba? Haha, hindi maliit ang tono, at hindi ako natatakot sa hangin na umihip sa aking dila. Hindi ko ito itatago sa iyo. Sa lakas mo, baka hindi ka na makalabas ng Coliseum, lalo pa ang Apocalypse Galaxy City. Hindi nag-atubili si Tungling na libakin si Jiang Chen. Ang Apocalypse Galaxy City ay ang banal na lupain ng Apocalypse Star, at bukod sa Apocalypse Galaxy City, may Fengyan 9 cities. Kami ay mula sa Northern City.
Kung gusto naming pumasok sa Apocalypse Galaxy City, kailangan namin dapat mong hamunin sa Colosseum na maging pinakamahusay na Beast Warrior ng taon. Tanging ang nangungunang tatlong Beast Warrior ang kwalipikadong lumahok sa arena ng Apocalypse Galaxy City. Kung maaari kang magtiyaga sa arena, may pagkakataon na maging pinapayagan na pumasok sa Apocalypse Galaxy City, ngunit ito ay tumatagal lamang ng 100 taon. Kapag ang 100 taon ay lumipas, kailangan mong pumasok sa arena sa pangalawang pagkakataon, at iba pa. Tanging ang mga tinatawag na Apocalypse Knights ang maaaring manatili sa Apocalypse Galaxy City magpakailanman. Bars Aha said in a deep voice, meticulously. Sa kanilang mga mata, si Jiang Chen ay isang lalaki lang mula sa 6th level ng Star Emperor. Ang pagnanais na makapasok sa Colosseum at hamunin ang mga mandirigmang nakikipaglaban sa mga hayop ay hindi isang pantasya. Mukhang medyo mahirap pa ring pumasok sa Changqi Galaxy City. Hinawakan ni Jiang Chen ang kanyang ilong, ngunit hindi man lang siya kinakabahan. Para sa kanya, dalawang hamon pa lang iyon, ngunit ang pakikinig sa kanila na sinasabi nito ay naging dahilan upang siya ay maging mas matindi, mas sigurado na ang Apocalypse Galaxy City ay karapat-dapat na maging core ng Apocalypse Star Territory. Ito ay may mahigpit na hierarchy. Ito ay ganap na imposibleng makapasok sa Apocalypse Galaxy City ng basta-basta. Mayabang na lalaki, Ang swerte mo at nakilala mo kami sa pagkakataong ito, kung hindi, baka kinain ka ng mga halimaw. Ito ang madilim na kagubatan, at hindi lahat ay makakarating dito. Umalis ka na agad. Tama, tinapik ni Tungling si Jiang Chen balikat at sinabi sa makalumang paraan. Hindi napigilan ni Jiang Chen na imulat ang kanyang mga mata, hindi alam kung sino ang nagligtas kung sino. Oo, umalis ka dali. Hindi ito isang lugar na matutuluyan ng mahabang panahon. Kung babalik ang babaeng iyon, ito ay kakilakilabot. Sabi ni Sang Zuo, let's go. Nanguna si Balzahar para buksan ang daan. Lahat ay hindi na makapaghintay na umalis dito. Kahit si Tungling na napakayabang noon ay walang tutol. Kung si Jiang Chen ay hindi nahulog mula sa langit. Ngayon pa lang, nasa panganib na sana sila. Ang babaeng iyon kung hindi sila susuko, malamang nababalik pa sila para guluhin sila, magkasama pa rin. Tumingin si Jiang Chen sa likod. Ang walang katapusang madilim na berdeng gubat ba ang kagubatan ng kadiliman? Ang babaeng iyon ay kabilang din sa gubat na ito, mukhang maraming bagay sa Changqi Galaxy City ang hindi niya alam. Dawang, Longshisan, hindi ko alam kung nandito ka o wala. Habang iniisip ito ni Jiang Chen, sinundan niya si Bars Aha at ang iba pa palabas ng madilim na kagubatan na ito. Ang laki ng Apocalypse Star ay lampas sa imahinasyon ni Jiang Chen. Ngayon kahit isang Northern City ay nagbigay na sa kanya ng sakit ng ulo. Ang 9 cities ay ang siyam na pangunahing lungsod na nakapalibot sa Changqi Galaxy City. Ang bawat lungsod ay kasing laki ng sinaunang Dragon Star, na ikinagulat ni Jiang Chen. Tumagal ng 7 araw at 7 gabi ng paglipad mula sa Coastal Forest upang marating ang Northern City. Sa panahong ito, umabot ito ng higit sa 1,000,000 milya. Ang laki ng Apocalypse Star ay lalong nakapagpa-curious kay Jiang Chen. Sa panahong ito, tinanong din ni Jiang Chen sina Tungling at Bars Aha. Kahit na si Longshisan o Dawang, wala silang balita. Si Fenger ay mas pareho. Si Jiang Chen ay sumasakit ang ulo. Ano ang magagawa niya ngayon ay just make yourself stronger and stand in the center of Apocalypse Galaxy City. Sa ganitong paraan lamang nila makikita ang kanilang mga sarili kung sila ay nasa Apocalypse. Bilang karagdagan, ang Apocalypse ay napakalaki na hindi maisip ni Jiang Chen kung gaano kahirap maghanap ng karayom sa isang dayami. Ngunit ingatan mo ang iyong narating. Tama si Tungling. Kung gusto niyang pumunta sa Apocalypse Galaxy City, kailangan niyang makapasa sa pagsubok sa Colosseum. Sa pamamagitan lamang ng pagiging isang beast fighting warrior maaari siyang maging kwalipikadong pumunta sa Apocalypse Galaxy City at hamunin ang arena. May mahabang paraan upang maging isang tunay na kabalyero ng Apocalypse. Ang Northern City ay may radius na 100,000 milya. Pagkarating dito, nalaman ni Jiang Chen na si Tungling ay talagang anak ng Panginoon ng lungsod. Hindi nakakagulat na pinrotektahan siya ni Balzaha at Sandra at puno ng pagmamahal sa kanya.
Kasama ang paraan, palagi nilang imposibleng hindi alam ni Tungling si Xian Qingqin, ngunit hindi siya giniginaw at itinuring silang dalawa na parang magkapatid. Hindi ba kayo naaabala? Lagi tayong magkasama. Uuwi na po si tita, okay. Naiinip na sabi ni Tungling. Parang langaw na sumusunod sa kanya sina Bars Ohaw at Sandra. May isang walang tigil na bulungan sa paligid ko. We promised the city lord then that we will send you back safe and sound. We can't break our promise. 18 beses na tayong yumuko, paano pa tayo manganginig? Hehe. Nagkibit balikat si Bolzaha at walang magawa. Masasabi ni Jiang Chen na kahit na gusto nilang dalawa si Tungling, hindi siya mapanlinlang na tao, tama talaga ang maging tapat sa iba kapag pinagkatiwalaan ng iba. Napakalaki ng Tung Mansion, parang hardin, na may hindi mabilang na mga bahay, pavilion at pavilion. May mga bundok at kagubatan pa nga, mga ibon at hayop, malilinaw na bukal, at mga landas na bato, na ginagawa itong parang isang hardin ng imperial. Ang mga nakapaligid na gwardya ay napakalakas. Habang nasa daan, si Jiang Chen ay nakakita ng 12-dosenang mga eksperto mula sa ika-4 at ika-5 antas ng Star Emperor. Ang mansyon ng Panginoong Lungsod na ito ay talagang pambihira. Sa wakas, matapos matalo ang isang stick ng insenso, nakarating sila sa pinakakahanga-hangang City Lord's Palace sa gitna. Ito ay nakatayo 10 talampakan ang taas at matayog, kasama ang isang grupo ng mga sundalong nakabaluti na pilak na maingat na nagbabantay dito. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na balabal, na may mahinahong momentum, ay nakatayo sa batong hagdan ng mataas na plataporma, nakatingin sa isang binata na nakaputi, na may ngiti sa kanyang mga mata at puno ng kagalakan. Hindi ba ito Master Liu? Gulat na sabi ni Sang Zuo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag. Master Liu. Aling Master Liu? Natigilan si Tungling. Siyempre si Master Liu, si Liu Deshui mula sa Yilan City. Si Master Liu ay isang tunay na encantador, kilala at minamahal sa malayo. Napakataas ng reputasyon niya sa Northern City at Yilan City. Hindi ko inaasahan na siya maaari bang napakaswerte namin na makita siya sa City Lord's Mansion. Tuwang-tuwang sabi din ni Bolzaha, halatang itinuring nilang lahat si Master Liu bilang kanilang idolo. Oh, siya ang Encanto. Narinig ko na, pero hindi ko inaasahan na bata pa siya. Hihi. Mapaglarong ngumiti si Tungling. Parehong nakaramdam ng pagkahilo sina Bolzaha at Sang Zuo. Sa pagharap sa isang malakas na kaaway, ang taong ito ay hindi magiging katunggali nila, tama ba? Matagal na nilang gusto si Tungling. Ang Master Liu na ito ay mukhang bata at nakagawa ng magagandang tagumpay. Ang personal na pagtanggap ng Panginoon ng lungsod ay nagpapakita na ang kanyang kakayahan ay talagang pambihira. Pare, nakabalik na ako. Sigaw ni Tungling. Buti na lang bumalik, masarap bumalik hahaha, gamaan na ang pakiramdam ko sa wakas. Nakangiting sabi ng medyo may edad na, mabait ang mukha, pero wala man lang kapangyarihan, nagbibigay, ang mga tao ay isang magiliw na pakiramdam. Ito ay kontrol. Ang Panginoon ng lungsod ng Wanli Northern City. Nagbibigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng pagpapalagayang loob, naisip ni Jiang Chen sa kanyang puso. Sino siya? Napansin ni Tungudi ang presensya ni Jiang Chen at hindi maiwasang magtanong. Hindi siya dapat taga-apocalypse natin, pero iniligtas niya tayong tatlo. Kung hindi dahil kay Jiang Chen, baka patay na ako ngayon. Sabi ni Tungling. Hindi mula sa apocalypse. Pulong ni Tungudi, ngunit hindi niya pinabayaan si Jiang Chen. Kung tutuusin, siya ang tagapagligtas ng kanyang anak. Salamat sa pagliligtas, munting kaibigan. Ang Northern City ay bukas sa iyo anumang oras. Ito ay isang maliit na pagsisikap, walang dapat banggitin. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Then why are you still here? I've made it clear that you just want to ask the City Lord for some benefits. Marami na akong nakitang katulad mo. Mukha kang walang pakialam, pero sa katunayan, marami kang kasiyahan sa iyong puso. Liu. Deshui sinabi niya nang may panunuya at pang-aalipusta, ang lakas ni Jiang Chen ay hindi isang bagay na kanyang minamaliit. Masiglang nakikipag-chat siya kay Tungudi nang bigla itong lumitaw, na nagpagulat sa kanya. Hindi masaya ang pakiramdam. Gayunpaman, nang makita niya si Tungling,
Liu Deshui's may halatang ngiti ng ginhawa sa kanyang mukha, mas mababa mas mahigit. Napakunot ang noo ni Jiang Chen. Hindi niya ito kilala, ngunit bastos siyang magsalita. Hindi kaya na-offend niya ito. Hindi ganoon. Isa lang ang sagot, at iyon ay ang pagmamaliit ng mga aso sa iba. Ang hitsura ni Jiang Chen ay tila pinag-isipan sa kanya. Master Liu, medyo walang galang para sa iyo na mag-isip tungkol sa iba gamit ang sarili mong kasamaan. Bahagyang itinaas ni Tong Ling ang gilid ng kanyang bibig. Bagamat nagkataon lang silang nagkita ni Jiang Chen, totoo na mababa ang kanyang lakas, ngunit at least siya ang sarili niyang tagapagligtas. Ang sabi ni Miss Tong, bakit ako magagalit sa mga ordinaryong tao na ito? Wala siyang karapatan na galitin ako. Walang pakialam na sabi ni Liu Deshui. Hindi nakaimik si Tong Ling. Ganon ba kangas ang lalaking ito? Nanatiling kalmado si Tong Wudi. Sa kanyang mga mata, sa pagitan ng pagkakasala kay Jiang Chen at ng pagkakasala kay Master Liu, tiyak na pipiliin niya ang una. Kung tutuusin, si Master Liu ang tunay na engkanto, at si Jiang Chen ay isang batang lalaki lamang mula sa ika-6 na antas ng Star Emperor kahit na iniligtas niya ang espiritu ng bata, ngunit bilang Panginoon ng lungsod, hindi siya gaanong mahalaga sa kanya, ngunit iba si Master Liu. Enchanter, iyon ang pinakamarangal na propesyon sa buong Apocalypse Star, wala. Ganyan ba karumaldumal na tao si Master Liu? Ito ba ang ginagawa ng isang master kapag itinataas niya ang kanyang sarili at minamaliit ang iba? Haha, sa tingin ko isa ka lang taong mapagmatuwid sa sarili na naghahanap ng katanyagan at reputasyon. Sabi ni Jiang Chen na may panunuya, gustong makatapak sa kanya pagdating mo sa taas, timbangin mo din kung gaano katimbang. Parehong nagkatinginan sina Bolzaha at Sangzua. Si Jiang Chen ba ay naghahanap ng kamatayan? Kung sasaktan mo ang isang enchanter, maaaring hindi niya alam kung paano siya namatay, at medyo malakas ang appeal ng enchanter. Paano magkakaroon ng ganoong tiwala si Jiang Chen, isang lalaki mula sa ika-6 na antas ng Star Emperor? Kahit na iligtas niya si Tong Ling, hindi pa rin sapat para sa kanya na maging walang prinsipyo sa harap ni Master Liu, tama ba? Ang isang tunay na encantador ay hindi man lang makakasakit kay Tong Wudi, ang Panginoon ng Tong City. Hahaha, lokong rebelde, sino ka ba? Hindi ka man lang marunong rumspeto sa mga encantador, hinahanap mo ba talaga ang kamatayan? Maniwala ka man o hindi, kaya kitang patayin ngayon. Tumingin si Liu Deshui kay Jiang Chen nang may kasamang mata, ngiti, nakamamatay na hangarin na lumalakas. Para kay Liu Deshui, ang kanyang pagkakakilanlan ang pinaka-pinagmamalaki niya. Kung hindi, paano siya tatawagan ni Tong Wudi, ang Panginoon ng Tong City? Napakalakas ng panawagan ng mga encantador at hindi maaabot ng sinuman. Sa panawagan, hindi mabilang na mga tao ang handang mag-alay ng kanilang buhay para sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling ito, marahas na nagsasalita si Jiang Chen sa enchanter, at si Liu Deshui ay malinaw na may intensyong pumatay sa kanya. This is the City Lord's mansion. Master Liu, please respect yourself. Sabi ni Tong Ling sa mahinang boses. Natural, hindi niya kayang panoorin si Liu Deshui na umaatake kay Jiang Chen dito. Kahit na hindi siya nasisiyahan kay Jiang Chen, siya ay kanyang lifesaver kung tutuusin, benefactor. Totoo ang sinabi ng panganay na babae, pero kung makasalubong ko siya sa labas, hinding-hindi ko siya mapapatawad. Kung hindi niya ako nirerespeto, mabibingi-bingihan ko siya, pero naglakas loob siyang tretuhin, ang encantador kung ikaw ay walang galang, hahayaan ko siyang mamatay ng walang libingan. Malamig na ngumuso si Liu Deshui, mayabang at nangingibabaw, kaya nangingibabaw. Bagaman hindi ko alam kung ano ang pinagkakakitaan ng isang enchanter, mukhang mayabang ang mga taong tulad mo. Sa paningin ko, yun lang, mahinahong sabi ni Jiang Chen. Kahanga-hanga daw ang enchanter na ito. Sa kanyang opinyon, parang ganun lang, bukod sa pagiging baliw sa iba, wala talaga siyang nakitang kakaiba. Hahaha, si Master Liu ay masyadong nag-aalala. Si Jiang Chen ay casual na nagsasalita. Huwag mong sisihin ang mga hindi nakakaalam. Bakit dapat maging pamilyar sa kanya si Master Liu? Nakangiting sabi ni Tong Wudi, ang matandang Diyos pa rin, there, mukhang bilang City Lord, wala siyang heirs. Alang-alang kay Lord City Lord, ayokong makipagtalo sa isang country guy na tulad mo. Lord City Lord, aalis na ako.
Papasok ako sa Dark Forest balang araw para hanapin ang tatlong uri na ito, ng mga halimaw. Tutulungan talaga kita. Pagkatapos sabihin iyon, lumayo si Liu Desway. Pare, humihingi ka ba ng tulong kay Master Liu? Gusto mo bang i-upgrade ang magic weapon? Nagtatakang tanong nitong Ling. Bueno, ngunit ngayong tumaas ng 40% ang aking mga sandatang mahika, mahirap nang gumawa ng anumang karagdagang pag-unlad. Sa pagkakataong ito ay may lalagay ko lamang ang aking pag-asa kay Master Liu. Sana'y mahanap ni Master Liu ang tatlong uri ng mahiwagang hayop. Sabi nitong Woody. Sabi ni Faye sabay buntong hininga. Enchanter, maaari mo bang tulungan ang mga sandata na supilan ng mga demonyo? Maaari ba nilang gawing mas malakas ang mga sandata? Nalilitong tanong ni Jiang Chen. Oo, ang Encantador ay maaaring palakasin ang mahiwagang sandata, at sa gayon ay palakasin ang kanyang sarili. Kaya naman ang Encantador ay naging pinakamarangal na propesyon sa buong Apocalypse. Bagamat si Liu Desway ay medyo baliw, siya ay tunay na isang Encanto, ito ang ginagawa ng sinuman dapat isipin. Sabi ni Tong Ling na walang magawa at nagkibit-balikat. My little friend, pinaghirapan mo lahat, magpahinga muna tayo. Dahil outsider ka, hindi ka takatakang hindi mo alam ang mga patakaran at sibilisasyon ng Chunky Star. Ngayon lang, na-offend si Master Liu. Maraming tao, kaya't huwag mo nang personalin, munting kaibigan. Nakangiti pa rin si Tong Woody at nagbibigay ng napakakagiliw-giliw na tingin, bahagyang tumango si Jiang Chen. Tila kulang pa ang alam niya tungkol sa Apocalypse. Bagamat ang Apocalypse ang core ng Apocalypse Star Territoryo, pagkatapos ng lahat, para sa maraming mga tao, hindi maaaring umalis sa natitirang bahagi ng aking buhay Apocalypse. Sila ang mga aborigin sa planetang ito, mayroon silang sariling kultura at sibilisasyon, gustong kunin ni Jiang Chen ang asensya at itapon ang dumi. Medyo reckless ako kanina. Huwag mo akong sisihin, sir. Magpapahinga na ako. Kalmadong ngumiti si Jiang Chen, bahagyang tumango, at umatras. Iiwan ko muna si tatay. Babalik ako sa iyo pagkatapos ko siyang tulungang umayos. Ngumisi si Tong Ling at sumunod kay Jiang Chen. Mahigpit ang mga alituntunin ng City Lord's Mansion at walang maninaruhan doon. Aayusin kita sa malapit na bahay. Magkakaroon ng night ban sa gabi. Walang sino man ang pinapayagang malayang gumalaw. Ang sinumang lalabag sa mga patakaran ay mahuli ka ng mga mandirigma na nagbabantay sa City Lord's Mansion. Hindi yun magiging magandang pakiramdam. Pinapayuhan kitang huwag tumakbo sa paligid. Kahit na ang iyong lakas ay hindi mahina, kahit sinong guard warrior, ay maaaring mag-alis sa iyo. Dinala nitong Ling si Jiang Chen sa isang malayong bahay, hindi maliit ang lugar, medyo liblib at napapaligiran ng magagandang bundok at malinaw na tubig, na angkop din para sa pagsasanay. Napakalakas ng mga bantay ng City Lord's Mansion. Sa palagay ko ay hindi maraming mga master na may malakas na cultivation. Sabi ni Jiang Chen. Karamihan sa mga taong iyon ay nasa Colosseum. Marami sa mga mandirigma na nakikipaglaban sa mga hayop sa Colosseum ay handang maging mga bantay ng palasyo ng Panginoon ng lungsod, at mayroon silang marangal na katayuan at mabuting pakikitungo. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling maging isang master. Hindi lahat ay henyo. Marami ring tao mula sa Origin Realm at sa Heyuan Realm. Sa pamamagitan lamang ng pagbagsak sa Star-Lord level maaari kang maging kwalipikadong magtrabaho para sa City Lord Mansion. Sa pamamagitan lamang ng pagiging Star King pwede mo bang hamanin ang Colosseum. Qualifications. Napakunot ng noo si Tong Ling at inikot ang mga mata kay Jiang Chen, ngunit tinatamad siyang makilala siya. Kung tutuusin, hindi niya alam ang humanities at kasalukuyang sitwasyon dito, ngunit ang lalaking ito ay nagpa-curious kay Tong Ling, saan siya nanggaling. Tela ng lana. Gusto mo ba talagang pumunta sa Chunky Galaxy City? Curious na tanong ni Tong Ling. Well, kailangan kong pumunta. Ngumiti si Jiang Chen. So sure. May lakas ka ba? Baka hindi mo makuha ang qualifications ng isang beast fighting warrior. Kung gusto mong sumali sa kompetisyon sa Colosseum, dapat mong patunayan na ikaw ay isang tunay na mandirigma. Ang kailangan ay 100 madilim na bituin. Ang puso ng kadiliman sa itaas ng antas ng Star King ay sapat na, ngunit hindi ganoon kadaling makahanap ng isang puso ng kadiliman.
Sa paglipas ng mga taon, paunti-unti ang mga halimaw sa labas ng Forest of Darkness. Kung gusto mong makakuha ng mas maraming Hearts of Darkness, makapasok ka lang sa Dark Forest, pero lumaki ang panganib, at nakita mo na ang nangyari noon. Sabi ni Tungling, pupunta ako sa Dark Forest bukas. Matigas na sabi ni Jiang Chen. Ang pagpunta sa Apocalypse Galaxy City ang dapat niyang gawin. Ang pagtayo sa tuktok ng Apocalypse Galaxy City ang kanyang layunin. Hayaang makita ni Dahuang ang kanyang sarili, hayaang makita ng unggoy ang kanyang sarili, at marahil, hayaang makita ni Fenger ang kanyang sarili. Ang paghahanap ng isang tao ay mahirap, tulad ng paghahanap ng isang karayom sa isang dayami, ngunit kung gagawin mo ang iyong sarili sa isang sulo o isang maliwanag na ilaw, dapat kang maging mas malakas at ipaalam sa mas maraming tao ang iyong pag-iral. Baliw ka! Sa tingin mo ba napakadali lang pumunta sa Dark Forest? Sa loob ng 2 araw, papasok ulit ako sa Dark Forest. Tapos isasama kita. Kung mag-isa kang pumunta sa Dark Forest, ikaw makakatagpo lamang ng kamatayan. Ang hamog doon ay lubhang nakakatakot. Imposibleng makapasok ng walang espiritong hayop, at ang makamandag na miasma ay napakalakas. Kailangan mo ng isang pampapanatag na tableta. Sa madaling salita, maraming mga bagay na dapat ihanda. Ang aming hindi sapat ang paghahanda noon, at nakilala rin namin ang babaeng iyon. Sa pagkakataong ito, tiyahin, kailangan kong hanapin ang natitirang puso ng kadiliman. Nangako si Tungling. Bagamat napakatigas ng ulo ni Jiang Chen, hindi siya masama, kaya handang tumulong si Tungling kay Jiang Chen, at kung gusto niyang makapasok sa Colosseum, halos imposibleng makuha ang mga kwalifikasyon para makapasok sa Apocalypse Galaxy City. Ang mga master ay lahat ay pinili mula sa 1,000,000. Kung ipapasyal mo siya sa madilim na kagubatan, malalaman niya kung gaano ito kadelikado, isang batang mula sa dayuhang lahi na hindi alam ang taas ng mundo. Ang 100 puso ng kadiliman ay nangangahulugan ng pagpatay sa 100 halimaw. Wala bang mas madaling paraan? Walang magawang sabi ni Jiang Chen. Oo, ngunit maliban kung ang tunay na hari ng mga mandirigma ay mahanap ang mga puso ng alinman sa 2 sa maalamat na 4 na mahiwagang hayop. Sila ang flamingo na may pinakamarahas na katangian ng apoy, at ang hayop na nakabaluti ng bato na may pinakamalakas na katangian ng pagtatanggol at pinakamahirap na bilis. Ang kidlat, ang thunder-clouded leopard na may pinakamalakas na katangian ng hangin, at ang humanoid snow mountain troll sa napakalamig na lupain. Ang 4 na sinaunang halimaw na ito ay kumakatawan sa pinakamalakas na katangian. Ang kanilang mga puso lamang ang maaaring kumatawan sa pinakamalakas na mandirigma, at dapat silang natagpuan ang 2. Ang alamat ay may ang mandirigma na haring pinagpala ng Diyos lamang ang makakalaban sa kanila. Sabi ni Tungling na may seryosong mukha at pagkamangha. Ang hari ng mga mandirigma ay palaging isang alamat, at palaging ang pinakamalakas na mandirigma sa puso ng mga tao sa Apocalypse. Kung gayon, hanapin mo ito. Sabi ni Jiang Chen. Sa tingin mo ba repolyo lang ang mga halimaw na ito? Nasa lahat ng dako. Kahit na mahanap mo sila, kung matatalo mo man sila o hindi ay ibang usapan na. Ito ay mga super halimaw na nakaligtas at umunlad sa daan-daang milyong taon. Una sa lahat, kung wala silang sinaunang bloodline, hindi maiisip ang bonus ng Dark Heart nila sa mga sandata. Kaya napakahirap hanapin sila, at mas mahirap talunin sila. Tumingin si Tungling kay Jiang Chen na parang tanga. Darating ang mga sundalo para takpan ang tubig at lupa. Dahil kailangan lang nating hanapin ang maitim na puso ng 2 sa mga halimaw, may paraan. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen, sobrang kumpiyansa. Haha, gusto ko rin makita kung paano mo nakuha ang maitim na puso ng mga halimaw na ito. Patay na raw ang lahat ng nakakita sa kanila. Paano mo malalaman kung hindi uubra kung hindi mo susubukan? Haha, panipi. Kumpara kay Tungling, parang mas kalmado siya. Okay, tinatamad akong makinig sa pagyayabang mo dito. Uuwi muna ako. I will pick you in 2 days. Then I will enter the Dark Forest. I look forward to you showing off your skills. Ngiti ni Tungling. May bahagyang panunuya, hindi ito sineseryoso ni Jiang Chen. Ayaw niyang hayaan ang sarili na mapunta sa panganib na mag-isa, at para rin ito sa kapakanan niya. Napakaraming bagay sa Apocalypse na hindi niya ginawa. Hindi ko alam, kaya mas mabuting mag-ingat at maghintay kay Tungling.
Maganda ang balita. Gabi na at dumilim na. Si Jiang Chen ay orihinal na gustong magsanay ng mabuti sa kanyang lumang bahay sa loob ng ilang araw, ngunit hindi niya inaasahan na may nangyaring mali noong gabing iyon. Dalawang master mula sa ikapitong antas ng Star Emperor ang pumunta doon ng magdamag, sinusubukang patayin siya. Ang hangin ay umungol, ang taglagas na hangin ay lumakas, isang pagsabog ng mga nalaglag na dahon ay lumipad, at dalawang itim na anino ay agad na lumitaw sa looban. Ito ay kawili-wili. Tila ang apocalypse na ito ay talagang puno ng mga panganib. Kung ikukumpara sa kagubatan ng kadiliman, maaaring hindi ito mas mabuti. Pulong ni Jiang Chen sa sarili. Bang! May tunog ng pagkabasag ng pinto at bintana, at ang dalawang figure ay mabilis na lumapit na parang nagbabago ang kanilang hitsura. Sa isang kisap mata, lumitaw sila sa harap ni Jiang Chen. Nakasuot ng itim na damit, ang kanyang mukha ay hindi malinaw na nakikita, ngunit alam ni Jiang Chen kung ano ang ginagawa ng dalawang taong ito kahit na nakapikit ang kanyang mga mata. Kagagaling ko lang dito. Wala akong hinanakit. Isa lang ang na-offend ko, at mukhang si Master Liu iyon mula sa araw. Ngumisi si Jiang Chen, nakatingin sa dalawang master mula sa ikapitong antas ng Star King. It's good to know. Magpapakamatay ka ba, o gagawin natin? Malamig na sabi ng lalaking nakaitim na roba. Kung nasaktan mo ang isang tao na hindi mo dapat masaktan, mamamatay ka lang, ha? Ang dalawang lalaki ay ganap na hinarangan ang lahat ng mga ruta ng pagtakas ni Jiang Chen. Ang kanilang mga espada ay nakikipagdigma sa isa't isa, at ang kanilang hangarin na pumatay ay nakakatakot. Mukhang hindi hihigit dito ang kakayahan ni Master Liu. Dalawang lalaki lang mula sa ikapitong antas ng Star King ang gustong paalisin ako. Napailing si Jiang Chen na nakangiti. Ikaw na walang utang na loob, sino ka sa tingin mo? Dapat kang mamatay. Ginalaw ng lalaking nakaitim na robo ang kanyang palad at inihampas ito kay Jiang Chen para patayin ang isang lalaki mula sa ika-6 na antas ng Star King. Sapat na para sa kanya na mag-isa, ngunit gustong makasigurado ni Master Liu, dalawang tao ang dapat ipadala. Marahan nang umiti si Jiang Chen, ang mga ulap ay magaan at ang hangin ay banayad, nang walang anumang pag-iwas, at nang walang kaunting pag-aalala, ang braso ng lalaking nakaitim na robo ay napahawak sa hangin, at sa susunod na sandali ang dalawang figure na lilibugan, go. Ang itim na hari ay nakatayo sa harap ni Jiang Chen na parang bakal na tore, ang kanyang bakal na katawan ay hindi gumagalaw na parang bundok. Nagkatinginan ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit, at nabigla ang kanilang mga puso. Hindi nila inaasahan na sa likod ng lalaking ito ay may isang master mula sa ika-8 antas ng Star King. Patayin. Angal ni Black Robe, nakipag-away ang isa laban sa dalawa, natamba ang dalawang tao sa loob ng 3 galaw. Napakalupit ng pamamaraan kaya't nakahinga ng hangin ang dalawa, bumulwak ang dugo, at nanginginig ang kanilang buong katawan. Masyadong matigas ang ideya, sumuko ka na. Alam nilang dalawa na sila ay walang cap-oris at nagbago ang mga bagay. Imposibleng patayin si Jiang Chen. Dumating ka na, manatili tayong lahat. Ang boses ng itim na hari ay parang hatol ng kamatayan, dahilan para lumubog ang puso nilang dalawa. Isa lang ang ideya nila ngayon tumakas. Gayunpaman, naabot na ng Black King ang rurok ng ika-8 antas ng Star King. Madaling harapin silang dalawa, at imposibleng makatakas. Pagkatapos sumigaw, ang dalawang tao ay pinaghiwalay ng haring itim. Ang kanilang mga laman at dugo ay malabo, at ang kanilang mga buto ay nagkahiwalay at nagkalat sa looban. Mukhang medyo may kinikilingan si Master Liu sa akin. Napabuntong hininga si Jiang Chen, at sa kadiliman, tahimik na umatras ang ilang tao. Alam ni Jiang Chen na sila ay mga tao mula sa City Lord's Mansion. Ang Marangel na City Lord ng Nine Fengyan City sa Apocalypse ay hindi makatitiyak sa kanya, at totoo na nailigtas niya ang kanyang anak. Ngunit kung si Jiang Chen ay may anumang pagbabanta o intensyon sa kanilang Northern City, tiyak na papatayin niya ito, sa madaling panahon. Kinaumagahan, wala nang balak magsanay si Jiang Chen. Umalis siya sa kanyang lumang bahay at naglibot sa Northern City. Gusto niyang malaman kung tungkol saan ang enchanter na ito. Sa pangunahing kalye, hindi mabilang ang mga kalye, at may mga taong humihingal. Karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao, iyon ay, mga aboriginal sa antas ng pinagmulan.
Naalala ko na noong unang pumasok ang kanilang mga kapatid sa walang hanggang mundo ng sansinukob, ang kanilang paglilinang ay hindi sapat upang maabot ang antas ng pinagmulan. Gayunpaman, ang mga tao dito ay may panghabang buhay. Pagkababa, sa sandaling ikaw ay nagsasanay, mararating mo ang estado ng pinagmulan, na hindi nila kailanman maihahambing. Ang sibilisasyon dito ay halos kapareho noong siya ay nasa God Realm. Gayunpaman, Origin Stone din ang mahirap na pera dito. Hindi mabilang ang mga benta sa mga kalye at eskinita. Si Jiang Chen ay bumisita din sa maraming lugar sa araw na ito, ngunit wala ni isa sa kanila nagbenta ng Heart of Darkness. Medyo nagulat si Jiang Chen. Dahil ito ay isang mahalagang bagay, bakit walang nagbebenta nito? Hoy, binata, buong araw kitang pinagmamasdan. Gusto mo bang bilhin ang puso ng kadiliman? Biglang, hinawakan ng isang matandang lalaki na gulanit ang damit kay Jiang Chen, tumingin sa paligid at nakangiting sinabi.